Isang makapangyarihang biyenan ang naghagis ng isang tumpok ng pera sa sahig, habang hinahamak ang manugang nakakatapos lang palayasin ng kanyang walang pusong anak. Ang sabi niya, kunin mo yan. Isipin mo na lang na iyan ang kabayaran sa 3 taong pagsisilbi mo sa anak ko. Pinalayas siya sa kalsada, dala lamang ang isang lumang maleta. Inakala ng dalaga na ang kanyang buhay ay tuluyan ng lumubog sa kadiliman, na ang kanyang dignidad ay tinapakan at dinurog. Ngunit hindi nila alam, sa isang tawag lang sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, ang kanyang tunay na pagkatao ay mabubunyag. 3 bilyonaryong kuya ang agad nalilitaw upang simulan ang isang napakagandang palabas ng paghihiganti sa pinakamarangyang pagtitipon sa Manila. Paano nga ba ang magiging takbo ng kwento at paano pagbabayaran ng taksil ang kanyang ginawa? Inaanyayahan namin kayong makinig sa kwentong ito. Pinalayas ako ng asawa at biyenan ko, pero sinundo ako ng 3 bilyonaryo kong kuya papunta sa isang gala, at doon nagsimula ang paniningil sa ₱1 bilyong proyekto. Itinulak ng opisyal ng korte ang papel papunta sa akin. Ang kanyang boses ay walang emosyon habang sinasabing basahin ko raw ito sa huling pagkakataon bago pumirma. Walang laman ang pakiramdam ko. Ang papel ay manipis at puting-puti, pero ang bawat letrang nakasulat doon ay parang may bigat na libo-libong kilo, dumadagan sa aking dibdib kaya't halos hindi ako makahinga. 3 taon. 3 taon ng aking kabataan, 3 taon ng pag-aalaga, 3 taon ng pagtitiis, ang kapalit ay isang malamig na pirma sa ilalim ng salitang voluntary divorce. Sa harap ko, si Juan, ang asawang malapit ng maging ex-husband ko, ay hindi man lang tumingin sa papel. Inihagis niya ang ballpen sa mesa, at ang tunog nito ay umalinggaw sa gitna ng tahimik na silid. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mamahaling Swiss watch sa kanyang pulso, hindi na nag-abalang itago ang kanyang pagmamadali. Sinabi niya sa malamig na boses na pirmahan ko na daw agad, dahil wala siyang buong araw para maupo doon kasama ang isang taong wala nang pakinabang sa kanya. Nanikip ang dibdib ko. Pakinabang. Iyon pala ang tingin niya sa akin, isang bagay, isang kasangkapan. Matapos ang 3 taon, ngayong nakuha na niya ang kailangan niya, ang kasangkapang ito ay pwede nang itapon. Hinawakan ko ang ballpen, nanginginig ang aking mga daliri, at ang lamig ng metal ay tumagos sa aking balat kaya't napanginig ako. Naalala ko noong unang araw kaming nagkita, may hawak din siyang ballpen, habang iginuguhit ang aming kinabukasan sa isang tissue paper sa isang simpleng kapihan sa tabi ng kalsada. Nagsalita siya tungkol sa mga pangarap, tungkol sa isang bahay at mga anak. Ang kanyang mga mata noon ay nagniningning. At ako naman, bulag na naniwala na ang liwanag na iyon ay para sa akin. Kumunot ang noo ni Juan dahil sa kawalan ng pasensya. Sinabi niya na huwag ko raw sabihing iyak ako para magbago ang isip niya dahil lumana ang istilong iyon. Dapat daw akong magpasalamat dahil naging asawa niya ako ng 3 taon, nakatira sa magandang bahay, at nakakain ng maayos. Ngayon daw natapos na ang papel ko sa buhay niya, dapat matuto akong lumugar at umalis. Tumingala ako at tumitig ng diretsyo sa kanyang mga mata. Ang mga matang dati naglalaman ng buong mundo ko, ngayon ay puno na lang ng pagkasadwa at paghamak. Hindi ako umiyak. Marahil ay naubos na ang luha ko sa mga gabing hinihintay ko siyang umuwi, sa mga panahong kumakain ako ng malamig na kanin ng mag-isa, at sa mga masasakit na salita ng kanyang ina. Sinabi ko sa kanya na huwag mag-alala, pinipilit kong huwag manginig ang boses ko, hindi ko sasayangin ang oras niya. Yumuko ako at inilapat ang ballpen sa papel. Ang tinta ay itim at mariin. Maria Santos, iyan ang pangalan ko. Ang pangalang halos makalimutan ko na sa loob ng 3 taon dahil ang tawag lang nila sa akin ay asawa ni Juan o manugang ni Doña Juana. Matapos pumirma, itinulak ko ang papel pabalik kay Juan, hindi ko na siya kayang tingnan kahit isang segundo pa. Ang sakit na ito, ang kahiyang ito, itatanim ko sa aking isipan. Kinuha ni Juan ang papel at mabilis na pumirma nang hindi man lang binabasa. Tinupi niya ito at isinilid sa kanyang makintab na crocodile leather briefcase, saka tumayo at inayos ang kanyang mamahaling Amerikana. Tapos na raw at mula ngayon ay wala na kaming utang sa isa't isa. Ang tono niya ay parang katatapos lang niya ng isang business deal.
Pahabol pa niya, huwag daw akong mag-isip ng kung ano-ano at gumawa ng masama sa sarili ko. Wala daw akong kahit ano, pero kahit paano ay may buhay pa ako para mabuhay. Sinabi niya na kailangan pa niyang dumalo sa isang piging sa Grand Hyatt Manila ngayong gabi para i-meet ang isang malaking partner, isang lugar na kahit sa panaginip ay hindi ko mararating sa buong buhay ko. Ngumisi siya, isang ngiti na dati akala ko ay kaakit-akit, pero ngayon ay nakakasuka na. Ipinagyayabang niya ang kanyang bagong nobyang heredera, ipinagyayabang ang kanyang magandang kinabukasan na wala ako. Gusto niyang gamitin ito para tapakan ang natitira kong dignidad. Nanatili akong tahimik, mahigpit na hinawakan ang hawakan ng aking bag hanggang sa mamuti ang aking mga buto. Ayokong magmukhang kaawa-awa sa harap niya. Iniabot ng opisyal ang kopya ng desisyon ng diborsyo sa bawat isa sa amin. Kinuha ko ito, ramdamang bigat ng manipis na papel. Si Juan naman ay hindi man lang nag-abalang hawakan ito, sininyasan lang niya ang kanyang sekretarya na ilagay ito sa bag. Tumalikod siya at naglakad palayo, ang kanyang postura ay puno ng kayabangan at hindi man lang lumingon pabalik. Ang pagsara ng pinto ng opisina sa likuran niya ay hudyat din ng pagsasara ng 3 taon ng aking kabataan. Bigla kong naalala ang isang maaraw na hapon, 3 taon na ang nakalilipas, sa marangyang sala ng aking pamilya. Noon, nakatayo rin ako sa harap ng isang desisyon na magpapabago ng aking buhay. Ang 3 kong kuya ay nakaupo sa sofa, lahat sila ay seryoso ang mukha. Si Kuya Antonio, ang panganay at chairman ng Empire Capital, na laging kalmado, ay nakakunot ang noo. Si Kuya Benji, ang pangalawa at isang sikat na abogado, ay marahang tinatapik ang isang folder ng dokumento. At si Kuya Paolo, ang pangatlo at isang fashion mogul, na karaniwang masayahin, ay tahimik din noong mga oras na yon. Tinanong ako ni Kuya Antonio kung sigurado na ba ako. Ang boses niya ay malalim at puno ng pag-aalala. 3 taon daw, 3 taon na mamumuhay ako ng mag-isa, walang koneksyon sa pamilya, walang pera, at walang kahit sinong sumusuporta. Tinanong niya kung kakayanin ko ba yon. Ako noon, isang 23 anyos na babaeng puno ng pangarap, ay tumango ng walang pag-aalinlangan. Sinabi ko na sigurado ako. Gusto kong patunayan sa lahat na hindi lang ako isang prinsesa na umaasa sa pamilya. Gusto kong itayo ang sarili kong karera, gusto kong makahanap ng tunay na pag-ibig. Isang lalaking mamahalin ako dahil sa kung sino ako at hindi dahil kapatid ako ng 3 makapangyarihang chairman. Iyon ay isang pustahan, isang hamon na itinakda ko para sa aking sarili. Kung sa loob ng 3 taon ay makakayanan kong mabuhay ng mag-isa at mapapatunayan ang aking kakayahan, ibibigay nila sa akin ang buong pamamahala at pagpapaunlad ng eco-resort project na matagal ko nang pinapangarap, isang mahalagang negosyo ng aming angkan. Ang mga kuya ko, kahit naawa sa kanilang bunsong kapatid, ay pumayag din sa huli dahil nirerespeto nila ang aking desisyon. At doon ko nakilala si Juan. Dumating siya sa buhay ko sa tamang panahon. Isang lalaking galing sa probinsya, nagsimula sa wala, may ambisyon, may talento, at may magandang itsura. Hindi niya alam kung sino ako, ang akala niya ay isa lang akong ulila. Nagkunwari akong galing sa probinsya na naghahanap ng trabaho sa Maynila, itinago ko ng perpekto ang aking pagkatao. Umupa ako ng maliit na kwarto, nagtrabaho bilang simpleng empleyado na may maliit na sahod, at namuhay ng simple gaya ng iba. Niligawan ako ni Juan ng buong katapatan, o iyon ang akala ko. Sinabi niya na mahal niya ang aking pagiging simple, ang aking pagsisikap. Iginuhit niya ang isang kinabukasan kung saan kaming dalawa ay magtutulungan. Naniwala ako. Naniwala ako ng bulag. Naalala ko noong ipinakilala ko siya sa mga kuya ko sa isang simpleng karinderya para hindi mabuko ang pagkatao ko. Kinamayan lang siya ni Kuya Antonio at nanahimik. Si Kuya Benji naman ay nagtanong ng mga matatalim na tanong tungkol sa plano niya sa karera. Si Kuya Paolo ay ngumingiti pero hindi masaya ang mga mata. Binulungan ako ni Kuya Paolo pagkatapos ng pagkikita na yon, sinabi niya na hindi raw magaling ang mata ko sa pagkilatis ng tao. Pero binaliwala ko yon. Inisip ko na sanay lang silang tumingin sa tao gamit ang mata ng mga negosyante kaya sila mapaghinala.
Sinuway ko ang payo nila, desidido akong pakasalan si Juan, naniniwalang natagpuan ko na ang tunay na pag-ibig, ang kasama kong tatapos sa hamon ng 3 taon. Ngayon, nakatayo ako dito sa gitna ng mga estranghero, hawak ang papel na nagpapatunay ng aking katangahan. Sa loob ng 3 taon, ginampanan ko ang papel ng isang mabuting asawa. Tumigil ako sa trabaho para asikasuhin ang bahay, para makapag-focus siya sa kanyang karera. Ginamit ko ang kaalaman ko sa negosyo para lihim siyang payuhan sa bawat proyekto, para lang angkinin niya ang lahat ng kredito sa huli. Namuhay ako bilang anino, isang sosyal na katulong gaya ng sabi niya. At siya, nang magkaroon na ng kumpanya at katayuan, ay hindi nagdalawang isip na itapon ako para sumama sa isang tunay na heredera na makakatulong sa kanyang palawakin ang koneksyon niya. Hindi niya alam na ang taong itinapon niya ang pinakamalaking koneksyon na hinding-hindi na niya maaabot sa buong buhay niya. Huminga ako ng malalim, pinahid ang luhang nagbabadyang tumulo. Malapit nang matapos ang 3 taong hamon. Nabigo ako sa paghahanap ng pag-ibig, pero hindi ako pwedeng mabigo sa pagpapatunay sa sarili ko. Kailangan kong umuwi, o hindi, bumalik sa lugar na inakala kong tahanan, para ligpitin ang mga natitira sa nakalipas na 3 taon, at higit sa lahat, para paghandaan ang palabas ngayong gabi. Gusto niyang saksihan ko ang kanyang tagumpay. Pwes, pupunta ako. Pero hindi ako pupunta bilang isang kaawa-awang ex-wife. Binuksan ko ang kabinet, kalahati ay gamit ko, kalahati ay kanya. Ang mga damit ko ay puro pambahay, simple, at mura. 3 taon bilang asawa, nakalimutan ko na kung paano mag-ayos, nakalimutan ko na dati akong maganda at may kumpiyansa sa sarili. Hinayaan ko ang sarili kong maging isang losyang na babae para magkaroon siya ng dahilan na iwan ako at maghanap ng iba na mas nagniningning. Bigla akong nakarinig ng kaluskos sa kusina, tunog ng mga pinggan. Kinabahan ako. May tao sa bahay. Hindi si Juan dahil abala siya sa paghahanda para sa party mamaya. Sino kaya ito? Dahan-dahan akong lumakad, kumakabog ang dibdib, isang malamig na pakiramdam ng kaba ang gumapang sa aking likuran. Pinigil ko ang aking hininga at dahan-dahang lumapit sa kusina. Ang liwanag mula sa bintana ay tumama sa isang pamilyar na bulto ng tao na nakatalikod sa akin. Si Aling Nena, ang cleaning lady na halos 1 taon ko nang kinukuha. Palagi ko siyang tinatrato ng maayos, parang kapamilya, binibigyan ng bonus at regalo kapag Pasko. Nakahinga ako ng maluwag pero hindi nawala ang kaba. Karaniwan ay hindi siya pumupunta sa ganitong oras. Tinawag ko siya, Aling Nena. Nagulat ang babae at lumingon. Si Aling Nena nga, pero ang tingin niya sa akin ngayon ay iba. Wala na ang dating masaya at magalang na mukha, sa halip ay mapanuri, may halong awa, at may nakatagong paghamak. Sumagot siya ng may tonong medyo mataray, Maria, ikaw pala. Nandito ka? Hindi na niya ako tinawag na Ma'am Maria, gaya ng dati, kundi Maria na lang. Isang maliit na pagbabago pero sapat na para maramdaman ko ang pader na itinayo sa pagitan namin. Hindi na niya ako kinikilala bilang amo sa bahay na ito. Sinabi ko na bumalik lang ako para kumuha ng ilang gamit. Tinanong ko kung bakit siya nandito sa ganitong oras, pinilit kong maging kalmado. Humalukip-kip si Aling Nena at sumandal sa lababo, isang postura na parang siya ang mas nakakataas. Sinabi niya na tinawagan daw siya ni Sir Juan para maglinis ng general cleaning. Mahigpit daw ang bilin na linisin ng mabuti, lalo na ang kwarto nila, o hindi, kwarto pala ni Sir Juan. Dahil may bago na raw natitira at kailangang maayos. Ang bawat salita niya ay parang karayom na tumutusok sa puso ko. May bago nang titira. Hindi pa man ako nakakaalis, naghahanda na si Juan na patirahin ang kabit niya. Napakalupit niya para hindi man lang ako bigyan ng respeto. Napakagatlabi ako, parang may nakabara sa lalamunan ko. Sinabi ko na lang na kung ganoon ay pakilinis na lang, kukuha lang ako ng gamit sa kwarto at aalis na agad. Tatalikod na sana ako para umalis pero nagsalita ulit si Aling Nena, ang tono ay parang nagpapayo pero may halong pang-insulto. Sinabi niya, Maria, huwag kang magagalit ha, mahirap talaga ang maging babae, pero dapat alam natin ang lugar natin. Iba na ang katayuan ni Sir Juan ngayon.
Kailangan niya ng asawang bagay sa kanya para sa mga social events. Kung sa bahay ka lang at sa kusina, talagang pagsasawaan ka. Dapat marunong kang magdala ng asawa, hindi yung hahantong sa ganito. Natigilan ako. Ang katulong na tinatrato ko ng maayos noon ay pinangangaralan ako ngayon. Alam kong sinasabi niya yon hindi dahil nagmamalasakit siya, kundi dahil gusto niyang sumipsip sa bagong amo, gusto niyang tapakan ako para ipakita ang katapatan niya kay Juan at sa magiging bagong may-ari ng bahay. Umakyat ang galit sa lalamunan ko pero nilunok ko ito. Ano ang mapapala ko kung papatulan ko siya? Magmumukha lang akong kawawa. Sinabi ko sa malamig na boses, salamat sa payo mo. Pero alam ko ang ginagawa ko. Mabilis akong naglakad papunta sa kwarto, ayaw ko nang marinig ang sasabihin pa ng babaeng balimbing na yon. Binuksan ko ang kabinet, inilabas ang isang lumang traveling bag, at nagsimulang ilagay ang mga damit ko. Nanginginig ang kamay ko, hindi sa lungkot kundi sa galit. Galit sa pagiging mapagbalakayo ng mga tao. Kaninang umaga lang, ako pa ang amo niya. Ngayon, sa mata niya, isa na lang akong talunan na dapat hamakin. Pinili ko lang ang mga pinakaimportanteng damit. Ang mga mamahaling gamit na binili ni Juan para sa akin sa loob ng 3 taon ay iniwan ko lahat. Ayaw kong magdala ng kahit anong magpapaalala sa akin sa kanya at sa huwad na pagsasamang ito. Habang nag-impake ako, tumayo ulit si Aling Nena sa may pinto, may hawak na walis, kunwari ay naglilinis pero panay ang silip sa loob. Sinabi niya, Maria, bilin din ni Sir Juan na dalhin mo na lahat ng gamit mo, huwag ka nang mag-iwan ng kahit ano para hindi makita ng bagong lipat at baka sumama ang loob. Lalo na yung mga luma at mumurahin, hindi bagay sa bahay na ito. Napuno na ako. Ibinagsak ko ang damit na tinutupi ko sa kama at hinarap siya. Aling Nena, katulong ka ba o spokesperson ni Juan? Gawin mo na lang ang trabaho mo. Ako pa rin ang magbabayad ng sweldo mo ngayong buwan. Namutla si Aling Nena, nanigas ang ngiti sa labi niya. Siguro hindi niya inasahan na papalag ako. May ibinulong siya bago padabog na umalis. Napabuntong hininga ako, ramdam ang pagod. Kakatapos lang ng isang tahimik na digmaan at alam kong umpisa pa lang ito. Ang tunay na kalaban ay parating pa lang. Sa sandaling iyon, narinig ko ang tunog ng high heels sa marmol na sahig ng sala. Clack! 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 Isang pamilyar na tunog na nakakapangilabot. Isang tunog na laging may dalang otoridad at panunuri. Nanikip ang dibdib ko. Nandito na siya. Ang biyanan ko, si Doña Juana. Palapit ng palapit ang tunog ng takong. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng kwarto. Ang nakabukas na maleta ay parang sugat sa aking puso. Alam kong hindi na ako makakapagtago. Huminga ako ng malalim, inipon ang lahat ng natitirang lakas ng loob at lumabas sa sala. Nakatayo si Doña Juana sa gitna ng bahay, nakahalukip-kip. Nakasuot siya ng maroon na silk dress, may malaking perla sa leg, at ang buhok ay kulot na kulot at maayos. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay nangingibabaw sa nakakasakal na hangin sa loob ng bahay. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, ang kanyang mga mata ay matalim na parang kutsilyo, hindi itinatago ang paghamak. Pagkatapos ay ngumisi siya, isang ngiti na nagpalamig sa aking likuran. Oh, tingnan mo nga naman kung sino ang nandito. Ang aking dating manugang. Mukha kang kaawa-awa, Maria. Ano, pinalayas ka na ng anak ko? Ngayon nandito ka para ligpitin ang kalat mo. Ang bawat salita niya ay parang mga nakalalasong palaso na tumatarak sa puso ko. Handa na ako, pero hindi ko inaasahan na ganito siya kalupit. Walang pangangamusta, walang kahit katiting na awa, puro kagalakan sa aking pagbagsak at pang-aalipusta. Sinubukan kong tawagin siya, Mae. Pero tuyo ang lalamunan ko. Huwag mo akong tawaging Ma. Sigaw niya masakit sa tainga. Wala akong manugang na probinsyana at walang pinag-aralan gaya mo. Buti na lang at natauhan si Juan. Kung hindi, habang buhay na mapapahiya ang pamilya namin dahil sa'yo. Lumapit siya at inikutan ako na parang sinusuri ang isang sirang produkto. Sinabi niya na sa simula pa lang ay sinabihan na niya si Juan na ang mga katulad ko ay may itsura lang pero walang laman ang utak.
Kinuha lang daw ako para maging katulong at taga-anak. Pero mukhang kahit ang simpleng tungkulin na yon ay hindi ko magawa. 3 taon at hindi man lang daw ako nakapagbigay ng tagapagmana sa pamilya nila. Parang piniga ang puso ko, bumalik ang sakit na matagal ko nang itinatago. Hindi sa hindi ako pwedeng magkaanak kundi dahil kay Juan. Sinabi niya na palago pa lang ang karera niya at ayaw niya ng abala sa mga bata. Sinunod ko siya, lihim na umiinom ng pills araw-araw. Pero ngayon, sa bibig ng nanay niya, ako ang naging inutil at walang kwenta. Nang makita niyang tahimik ako, lalo pang nag-init si Doña Juana. Umupo siya sa sofa, nag-cross legs na parang siya ang tunay na may-ari ng bahay. Sinabi niya, ngayon nakita mo na. Ang anak ko ay isa ng direktor, may katayuan sa lipunan. Ang dapat na nasa tabi niya ay isang disenteng heredera, mayaman, at may pinag-aralan, hindi isang ulilan na katulad mo. Kilala mo ba si Tricia? Anak ng chairman ng Mega Build Corp. Maganda at matalino, siya ang karapat-dapat na maging manugang sa bahay na ito. Ipinagmamalaki niya si Tricia nang walang pag-aalinlangan, parang ito ang tunay niyang anak. Ang bawat papuri niya sa babaeng iyon ay parang kutsilyong humihiwa sa sugat ko. Ibig sabihin, matagal na itong planado. Siya pala ang nasa likod ng pagtulak sa kanyang anak sa piling ng ibang babae. Tiningnan ko siya, ang babaeng pinagsikapan kong pasayahin sa loob ng 3 taon. Ipinagluluto ko siya ng paborito niya, binibilhan ng regalo, nagtitiis kapag pinapagalitan niya ako ng walang dahilan. Inakala kong sa pagiging tapat ko ay matatanggap din niya ako balang araw. Pero nagkamali ako, sa mata niya, isa lang akong probinsyanang hindi karapat-dapat. Bulong ko, basag ang boses, bakit niyo po nagawa ito, ma? May nagawa ba akong mali? Ngumisi si Doña Juana, isang ngiting puno ng kasamaan. Mali daw ako simula pa noong tumapak ako sa bahay na ito. Hindi daw ako nababagay sa mundo nila. Sinabi niya na wala ring patutunguhan ang pakikipag-usap sa akin. Magligpit na raw ako at lumayas, bago pa ako makita ni Tricia at madumihan ang mata nito. Naglabas si Doña Juana ng makapal na tumpok ng pera mula sa kanyang crocodile skin wallet, puro bagong 1,000 piso bills. Hindi niya binilang, tinantya lang sa kamay at tiningnan ako ng may halong awa kuno. Ang tingin na yon ay mas masakit pa sa sampal. Heto, inabot niya ang pera sa harap ko. Ang tono ay parang naglilimos. Kunin mo, isipin mo na lang na sweldo mo yan sa 3 taong pagsisilbi sa anak ko at sa bahay na ito. Ayokong magkaroon ng utang na loob sa katulad mo. Nanigas ako, nabingi. Sweldo sa pagsisilbi. Ang pagmamahal ko, ang sakripisyo ko, ang 3 taon ng pagsasama namin, sa mata niya ay katumbas lang ng perang ito. Tinapakan niya ang dignidad ko ng walang awa. Nang makita niyang hindi ako gumagalaw, nawala ng pasensya si Doña Juana. Hindi niya iniabot sa kamay ko ang pera, sa halip ay inihagis niya ito sa sahig, mismo sa paanan ko. Whoosh! Nagliparan ang mga asul na papel at kumalat sa malamig na tiles. Para silang mga piraso ng aking nadurog na puso. Ang dignidad ko, ang pag-ibig ko, ang 3 taon ng kabataan ko, lahat ay itinapon sa sahig na parang basura. Pulutin mo, utos niya, puno ng panghahamak. Para sa akin daw, malaking halaga na yon, sapat na para umuwi ako sa probinsya, bumili ng lupa at mamuhay ng tahimik hanggang tumanda. Tiningnan ko ang mga perang nakakalat. Maganda sila, kaakit-akit para sa marami. Pero para sa akin ngayon, isa itong insulto na hindi mahuhugasan. Hinding-hindi ko pupulutin yon. Kahit magutom ako, hindi ko hahawakan ang maruming perang iyon. Tuminala ako, diretsyo sa mata ni Doña Juana, ang mga mata ko ay wala ng takot, wala ng sakit, tanging matinding lamig na lang. Itago niyo na lang po ang perang yan, baka sa huli ay mas kailanganin niyo yan kaysa sa akin. Natigilan si Doña Juana, siguro hindi niya inasahan na sasagot ako ng ganoon. Namula ang mukha niya sa galit. Sinigawan niya ako kung paano ako nangahas na sumagot. Sinabi ko na hindi ako sumasagot ng pabalang, nagsasabi lang ako ng totoo. Ang taong gumagamit ng pera para tapakan ang pagkatao ng iba ay balang araw lalamunin din ng sarili niyang pera. Nanginginig ang daliri ni Doña Juana sa galit habang tinuturo ako.
Sige, tignan natin kung paano ka mabubuhay nang wala ang pera ng pamilyang ito. Nena! Nasaan si Nena? Dali-daling lumabas ang katulong na kanina pa nakasilip sa pinto ng kusina. Inutusan siya ni Doña Juana na ilagay lahat ng gamit ko sa maleta at palayasin ako agad. Huwag daw akong hayaang magdala ng kahit ano mula sa bahay na yon, kahit karayom o sinulid. Sumunod agad si Aling Nena. Pumasok siya sa kwarto, padabog na isiniksik ang mga damit ko sa maleta nang hindi man lang tinutupi. Nanatili akong nakatayo, hindi lumalaban. Wala na akong dapat pang hinayangan sa bahay na ito. Nakatayo si Doña Juana, nakahalukip-kip habang pinapanood akong palayasin, ang mukha ay puno ng tabumpay. Nanalo siya. Naalis na niya ang tinik sa kanyang lalamunan. Hinila ni Aling Nena ang maleta ko at ibinalibag sa sahig. Heto na ang gamit mo, lumayas ka na. Yumuko ako at hinawakan ang hawakan ng maleta, ramdam ko ang gasgas na tela nito, simbolo ng kung gaano kamura ang tingin nila sa akin sa bahay na ito. Hinila ko ang maleta at naglakad palabas ng mabigat ang loob. Hindi ako lumingon. Ayokong makita ang tuwa sa mukha ni Doña Juana o ang pagiging sunod-sunuran ng katulong. At lalong ayaw kong makita ang mga perang nakakalat pa rin sa sahig bilang insulto sa masaklap kong pagsasama. Padabog na sumara ang pinto sa likuran ko. Blag! Ang tunog na iyon ang tuluyang pumutol sa lahat ng koneksyon ko sa lugar na iyon. Nakatayo ako sa bangketa, katabi ang lumang maleta, parang hinigop ang kaluluwa ko. Sa sandali ng kawalan ng pag-asa, bigla kong naalala ang mga kuya ko. Malinaw na lumitaw ang imahe ng tatlo kong kuya sa aking isipan. Si Kuya Antonio na laging seryoso pero mainit ang tingin. Si Kuya Benji na laging rasyonal pero pinakamaalalahanin. Si Kuya Paulo na laging mapagbiro pero siya ang may pinakamalambot na puso para sa akin. Nangako ako na hindi ako makikipag-ugnayan sa kanila sa loob ng 3 taon. Gusto kong lagpasan ang hamon ng mag-isa. Pero ngayon talo na ako. Hindi ko na kaya. Nanginginig ang kamay ko habang kinukuha ang lumang cellphone sa bag, may basag na ang screen nito gaya ng buhay ko. Pinindot ko ang contacts, tumigil ang daliri ko sa pangalan ng kuya ko. Nag-alinlangan ako. Ang pagtawag sa kanya ay pag-amin ng pagkatalo. Ang pagtawag sa kanya ay pagsira sa kasunduan. Pero naalala ko ang paghahagis ni Doña Juana ng pera. Naalala ko ang ngisi ni Juan. Sinakal ng galit ang aking katinuan, hindi ko na kayang mag-isa. Pumikit ako at pinindot ang call button. Tumulog ang ringtone, bawat tuot ay parang martilyong pumupukpok sa dibdib ko. Hello, Maria? Ikaw ba yan? Ang pamilyar at malalim na boses ni Kuya Antonio ang sumagot. Sa isang pangungusap na yon, ang pader na pilit kong itinatayo kaninang umaga ay gumuho. Nanikip ang lalamunan ko, wala akong masabing salita. Ang luhang kanina ko pa pinipigil ay bumuhos, humagulgol ako ng malakas, iyak na puno ng hinanakit at desperasyon. Maria, Maria, anong nangyari? Nataranta ang boses ni Kuya Antonio. Anong problema? Sabihin mo sa akin. May ginawa ba sa'yo si Juan? Hindi pa rin ako makapagsalita, tanging hikbi lang ang lumalabas sa lalamunan ko. Sinubukan kong huminga ng malalim pero lalo lang sumakit ang dibdib ko. Sa kabila ng lumabong paningin dahil sa luha, narinig ko ang pagmamadali sa boses ni Kuya Antonio, may halong galit na hindi mapigilan. Maria, sumagot ka, nasaan ka? Sinaktan ka ba niya? Narinig ko ang tunog ng pagtulak ng upuan, mukhang napapatayo siya. Pagkatapos ay narinig ko ang boses ni na Kuya Benji at Kuya Paolo na nagtatanong kung anong nangyayari. Kuya, hiwalay na kami, na ibulalas ko sa pagitan ng mga hikbi. Pinalayas nila ako ng bahay. Tumahimik ang kabilang linya sandali, isang nakakatakot na katahimikan bago ang bagyo. Na-imagine ko ang mukha ng mga kuya ko ngayon mula sa gulat tungo sa matinding galit. Hayop siya! Rinig ko ang sigaw ni Kuya Paolo, wala na ang masayahing tono, purong galit na lang. Nagawa niya yan sa kapatid natin. Diyos ko, okay ka lang ba Maria? May ginawa ba siya sa'yo? Huminahon ka muna, boses naman ni Kuya Benji, ang abogado.
Kalmado pero ramdam ang lamig. Maria, makinig ka. Sinaktan ka ba niya physically? Paano ang divorce papers at Haitian sa ari-arian? Hindi. Hindi niya ako sinaktan, mahina kong sagot. Wala akong nakuha. Wala akong kinuha kahit ano. Anong walang kinuha? Mariing tanong ni Kuya Antonio. Ang galit sa boses niya ay nagpanginig sa akin. Ang bahay na yon, ang kumpanya niya, may ambag ka doon lahat. Kahit hindi nakapangalan sa'yo, may karapatan ka sa batas. Ang kapal ng mukha niyang lokohin pati si Attorney Benji. Ngayon ko lang nakita ang mga kuya ko na ganito kagalit. Ang bigat sa dibdib ko ay nabawasan ng kaunti dahil sa proteksyon nila. Hindi na ako nag-iisa. Lumuwag ang pagkakahawak ko sa telepono. Ininsulto ako ng nanay niya, sumbong ko habang umiiyak. Binato niya ako ng pera sa mukha, sabi niya bayad daw sa pagiging katulong, tapos pinalayas ako. Blag! Narinig ko ang malakas na kalabog sa kabilang linya, parang may humampa sa mesa. Walang hiya! Mura ni Kuya Antonio, bagay na bihira niyang gawin. Pagbabayaran nila to. Ang lakas ng loob nilang ganituhin ang kapatid ni Antonio Lam. Maria, nasaan ka ngayon? Ibigay mo ang eksaktong address. Tumingin ako sa paligid at binanggit ang address ng kondo kung saan ako pinalayas. Sige, sabi ni Kuya Antonio, ang boses ay naging malamig at desidido. Makinig ka, umupo ka lang dyan. Huwag kang aalis. Huwag kang gagawa ng masama sa sarili mo. Naiintindihan mo? Magpapadala ako ng sundo ngayon din. Pero yung pustahan, nag-alinlangan ako. Kalimutan mo na ang pustahan na yan, putol ni Kuya Antonio, puno ng otoridad. Ang pustahan ay balido lang kung ligtas at masaya ka. Ngayong ganyan ang kalagayan mo, wala na yang saysay. Ang trabaho namin ay protektahan ka. Tapos. Tama si Kuya, singit ni Kuya Paolo, ang boses ay malambing at puno ng awa. Makinig ka kay Kuya. Umupo ka lang at maghintay. Huwag kang maglalakad mag-isa, delikado. May ihahanda akong gamit. Sisiguraduhin ko ngayong gabi, ang kapatid ko ang magiging pinakamaganda. Huwag kang mag-alala, Maria, dagdag ni Kuya Benji. Ako ang bahala sa legal. Sisiguraduhin kong hindi lang nila ibabalik ang para sayo, kundi pagbabayaran din nila ang pang-insulto nila ng may interes. Wala na akong masabi, tumango na lang ako kahit alam kong hindi nila nakikita. Ang init ng pakiramdam ay gumapang sa aking katawan, tinutunaw ang lamig ng kawalan ng pag-asa. Hindi na ako isang hamak na alikabok. Ako ang kapatid nila, at sinumang mangahas na saktan ako ay haharap sa galit ng tatlong makapangyarihang lalaking ito. Hindi pa napuputol ang linya, naririnig ko silang nag-uusap, puno ng pagmamadali at plano. Benji, alamin mo agad ang tungkol sa party mamaya sa Grand Hyatt. Sino ang guests, sino ang host, lahat. Paolo, asikasuhin mo ang kapatid natin, ayokong humarap siya ng ganyan ang itsura. Ako, may tatawagan lang ako. Oras na para malaman ng lokong yon kung sino ang binangga niya. Natapos ang tawag. Nakaupo ako sa bangketa, hawak pa rin ang telepono, tumigil na ang luha ko. Sa halip, may umusbong na ibang pakiramdam sa dibdib ko, hindi kahinaan, kundi paghihintay. Paghihintay sa palabas mamayang gabi, paghihintay sa hatol para sa mga taong tumapak sa akin. Tama si Kuya Antonio. Pupunta kami sa party na yon mamayang gabi. Pagkatapos ng tawag, natulala ako. Nawala ang takot at desperasyon, napalitan ng matinding pagod. Nakaupo lang ako doon, yakap ang maleta, pinapanood ang pagtakbo ng mundo at naghihintay. Wala pang 5 minuto, nag-vibrate ulit ang phone ko. Si Kuya Benji. Maria, huminahon ka at makinig. May itatanong ako, kalmado pa rin ang boses ni Kuya Benji, pero ramdam ko ang pagmamadali. Yung party mamaya sa Grand Hyatt, sabi ni Juan ay para sa launch ng malaking partner. Alam mo ba kung sino? Anong pangalan ng kumpanya? Pilit kong inalala. Madalang magkwento si Juan tungkol sa kumpanya dahil ang tingin niya ay wala akong alam. Pero minsan, aksidente kong narinig ang tawag niya. Parang Empire Capital yata, Kuya, sabot ko.
Narinig ko siyang nagsabi na kailangan niyang makuha ang investment contract na nagkakahalaga ng 1 bilyong piso. Tumahimik ang kabilang linya ng ilang segundo, tapos narinig ko ang mahinang tawa ni Kuya Benji, isang tawang malamig. Empire Capital. 1 bilyong piso. Nakakatawa talaga. Ang lakas ng loob ng lokong yan, hindi niya alam kung sino ang kinakalaban niya. Bakit, kuya? Gulat kong tanong. Wala. Magpahinga ka lang dyan. Kami na ang bahala. Gusto kang kausapin ni Paolo. Inilipat ang telepono. Ang boses ni Kuya Paolo ay puno ng pag-aalala. Enray, dear Maria, pagod ka na ba? Huwag ka nang umiyak ha, papangit ka niyan. Makinig ka sa akin, humanap ka ng coffee shop dyan sa malapit at doon ka muna umupo. Huwag ka nang tumambay sa kalsada. Papunta na ang sundo mo pero medyo traffic. Okay lang ako, kuya, sabi ko. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa labi ko. Sa unang pagkakataon na yung araw, naramdaman kong kaya kong ngumiti. Anong okay lang, reklamo ni Kuya Paolo. Mamaya pagdating ng sasakyan, sumama ka kay Manong driver diretsyo sa penthouse ko sa Yesi. Handa na ang lahat. Ngayong gabi, kailangang mag-transform ang kapatid ko, maging Diyosa, para yang walang hiyang yan at ang pamilya niya ay mamuti ang mata sa pagsisisi kung bakit kanila ginanito. Nagsalita si Kuya Paolo ng tuloy-tuloy tungkol sa mga gown na pinili niya, sa mga top makeup artist na inimbita niya, at sa mga alahas na inihanda niya. Alam kong ginagawa niya ito para hindi ako mag-isip ng malulungkot na bagay. Salamat kuya, bulong ko. Sira, anong salamat? Tungkulin naming protektahan ka. Mali kami na hayaan kang maghirap ng mag-isa sa loob ng 3 taon. Hindi na maulit yon. Natapos ang tawag. Sinunod ko ang payo ni Kuya Paolo, humanap ako ng maliit na tindahan sa gilid ng kalsada at umorder ng tubig. Nakaupo ako doon nakatingin sa labas, payapa na ang loob ko. Hindi na ako takot. Alam kong hindi ako nag-iisa. Nasa likod ko ang 3 kuya ko, ang buong makapangyarihang angkan. Juan, sabi mo noon ay kahit sa panaginip ay hindi ako makakatapak sa party ngayong gabi. Tama ka, ang Maria kahapon ay hindi pwede, pero ang Maria ngayong gabi ay iba. Pupunta ako. Hindi bilang ex-wife na iniwan, kundi bilang may-ari ng party na yon. Dahil alam ko, ang Empire Capital ay kumpanya ni Kuya Antonio, at ang 1 bilyong pisong proyekto na inaasam ni Juan, ang puhunan niyan ay nasa kamay ko. Ninakaw niya ang ideya ko, pinalaki, at ngayon ay ginagamit para magmakaawa ng investment mula mismo sa kuya ko. Ang palabas na ito ay lalong nagiging interesante. Habang nag-iisip ako, nag-vibrate ulit ang phone ko. Unregistered number. Nag-alinlangan ako bago sagutin. Hello, kayo po ba si Emma? Maria, isang magalang na boses ng lalaki. Opo, ako nga. Ma'am, dumating na po ang sasakyan ni Sir Antonio. Nakaparada po ako sa kanto. Pwede na po ba kayong lumabas? Sige, lalabas na ako. Binayaran ko ang tubig, bit-bit ang maleta at lumabas ng tindahan. At doon, natigilan ako. Lahat ng tao sa tindahan, mga nagtitinda sa bangketa, mga dumadaan, lahat sila ay nakatingin sa isang direksyon. Doon, isang itim at makintab na Rolls-Royce Phantom, sobrang rangya na hindi nababagay sa simpleng kalsadang ito, ang tahimik na nakaparada sa gilid. Bumukas ang pinto, lumabas ang isang lalaking nakauniporme ng driver, may puting guwantes, at magalang na naghihintay. Nang makita niya ako, hindi siya nagulat o nanuri. Yumuko lang siya ng bahagya, puno ng respeto, at mabilis na lumapit sa akin. Ma'am Maria, ako na po dyan, sabi ni Manong driver, magalang pa rin, at maingat na kinuha ang lumang maleta sa kamay ko. Ma'am Maria. Ang tawag na yon ay parang kuryenteng dumaloy sa katawan ko. 3 taon na noong huli kong marinig na tawagin akong ganito. 3 taon na namuhay ako bilang ordinaryong asawa, halos makalimutan ko na kung sino ako. Ngayong narinig ko ulit, parang bago pero pamilyar. Tulala pa rin ako nang buksan ng driver ang pinto sa likod ng sasakyan. Ang isa niyang kamay ay nakalagay sa itaas ng pinto para hindi mauntog ang ulo ko.
Isang maliit na kilos pero nagpapakita ng profesionalismo at matinding pag-aalaga. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Yung nagtitinda ng loto kanina na naawa sa akin, ngayon ay nakanganga. Ang mga dalaga sa tindahan ay naglabas ng cellphone para magpicture. Hindi ako ang kinukunan nila kundi ang kotse. At siguro nagtataka sila kung sino ang babaeng baduy ang suot na sinusundo ng ganitong sasakyan. Huminga ako ng malalim, pinilit maging kalmado at sumakay sa loob. Sumara ang pinto at binalot ako ng katahimikan. Lahat ng ingay at gulo ng kalsada ng Maynila ay naiwan sa labas. Sa loob ng kotse ay ibang mundo, amoy mamahaling leather, malamig at presko ang hangin, ang upuan ay malambot na parang ulap. Nailagay na ng driver ang maleta ko sa trunk at bumalik sa driver's seat. Pinaandar niya ang makina at umusad ang sasakyan ng walang kahirap-hirap at walang ingay. Ma'am, bilin po ni Sir Paulo na ihatid kayo diretsyo sa penthouse sa Yesi. Handa na po ang lahat doon. Sige, salamat po, sagot ko, medyo nanginginig pa ang boses. Sumandal ako sa upuan, tumingin sa bintana. Ang tanawin ng Maynila ay dumadaan, pero sa paningin ko ngayon, iba na ito. Hindi na ako ang kaawa-awang biktima. Papunta na ako sa pagbabalik ng tunay na ako. Ang pagdating ng kotseng ito ay hindi lang pagsundo sa akin. Ito ay isang deklarasyon kay Juan, kay Doña Juana, at sa buong mundo na si Maria Santos ay nagbabalik. Dumaan ang sasakyan sa lumang kondo namin. Napatingin ako sa balcony ng unit sa 12th floor, kung saan ako nangarap at nag-alaga ng pamilya. Nandoon pa rin ang sakit, pero hindi na ito desperasyon, kundi awa. Awa kay Juan sa kanyang kababawan at katangahan. Itinapon niya ang isang diamante para sa isang makinang na bato. Lumiko ang sasakyan sa avenue, papunta sa pinakamataas na gusali sa Yesi. Nakita ko ang The Estate na nakatayo sa malayo, simbolo ng karangyaan at kapangyarihan. Iyon ang mundo ko, isang mundong hindi kailanman maaabot ni Juan sa buong buhay niya. Pumikit ako, huminga ng pantay. Ang galit at sakit ay humupa, napalitan ng malamig na determinasyon. Hindi ako pupunta sa party mamaya para umiyak o magpaawa. Pupunta ako para bawiin ang aking pagod, ang aking dangal, at ang aking pride na tinapakan nila. Humagibis ang sasakyan, iniiwan ang 3 taon ng kahihiyan. Ngayong gabi, hindi na ako ang Maria ng kahapon. Pumasok ang Rolls-Royce sa private basement parking ng The Estate sa Makati, hiwalay sa ingay at gulo ng labas. Inihatid ako ng driver sa isang pribadong elevator. Walang buton para sa mga palapag, tanging isang card slot lang. Ay swinip niya ang card, at tahimik na sumara ang pinto na gawa sa stainless steel. Mabilis na umakyat ang elevator. Naramdaman kong parang nabingi ako, hindi lang dahil sa bilis ng pag-akyat kundi dahil sa biglaang pagbabago ng aking sitwasyon. Kanina lang, isa akong babaeng pinalaya sa kalsada, nakaupo sa maalikabok na bangketa. Ngayon, papunta na ako sa tuktok ng isa sa pinakamataas at pinakamahal na gusali sa bansa. Bumukas ang pinto ng elevator, hindi sa isang hallway, kundi diretsyo sa loob ng isang malawak na unit. Isang pakiramdam ng pagkamangha ang sumalubong sa akin, kaya napatigil ako sandali. Hindi lang ito basta condo unit, isa itong obra maestra. Ang buong pader ng penthouse ay gawa sa salamin mula sahig hanggang kisam, kitang-kita ang buong skyline ng Makati at EEC mula sa itaas. Ang liwanag ng hapon ay tumatagos sa salamin, nagbibigay ng gintong kulay sa interior na minimalist pero napaka-elegante. May isang malaking puting leather sofa, isang itim na grand piano, at nakakalat sa paligid ang mga manikwin na nakasuot ng mga magagarang damit na hindi pa tapos. At sa gitna ng espasyong iyon, nakatayo ang pangatlo kong kapatid, si Kuya Paulo. Nakasuot siya ng silk polo, maluwag na slacks, at ang buhok ay medyo magulo sa artistikong paraan. May hawak siyang rolyo ng manipis na tela, mukhang malalim ang iniisip na parang isang artist na naghahanap ng inspirasyon. Nang marinig ang elevator, lumingon siya. Agad na nawala ang seryoso niyang mukha at napalitan ng isang malawak na ngiti. Pero agad ding nawala ang ngiting iyon nang makita niya ang itsura ko. Maria! Ibinato ni Kuya Paulo ang tela sa gilid at tumakbo palapit para yakapin ako ng mahigpit.
Isang yakap na puno ng init at pagmamahal. Diyos ko, tingnan mo ang sarili mo, ang putla-putla mo. Ginutom ka ba ng gagong yon? Hindi ako makapagsalita, isinubsob ko lang ang ulo ko sa balikat niya, nilalanghap ang pamilyar na amoy ng kanyang pabango, ang amoy ng kaligtasan, ang amoy ng pamilya. Ang yakap niya ay parang gamot na pampakalma, pinapawi ang lahat ng sugat na dumudugo sa loob ko. Binitiwan ako ni Kuya Paolo, pero hawak pa rin niya ang balikat ko, ang mga mata niya ay puno ng awa. Sinabi niya, tama na, okay na ang lahat. Nandito na ang mga kuya mo, wala nang pwedeng umapi sa prinsesa namin. Hinilan niya ako papasok, itinuro ang mga hanay ng damit na nakasabit ng maayos, parang nasa loob ng isang high-end fashion boutique. Tingnan mo, ito ang buong latest collection ko. Piliin mo kung anong gusto mo. Tinignan ko ang mga magagarang damit, ang mga tela na may pinakamataas na kalidad na matagal ko nang hindi nahahawakan. Nakaramdam ako ng hiya. Ang ako ngayon, isang babaeng kakatapos lang tawaging katulong ng sariling asawa, karapat-dapat pa ba akong magsuot ng ganito kagagandang bagay? Parang nabasa ni Kuya Paolo ang isip ko, hinawakan niya ang kamay ko at naging seryoso ang boses. Maria, makinig ka sa akin. Ang damit ay hindi lang pampaganda. Minsan, ito ay sandata, ito ay baluti. Ngayong gabi, hindi ka lang pupunta sa isang party, papasok ka sa isang jera. Hindi ka pwedeng pumasok doon na mukhang talunan. Hinilan niya ako sa tapat ng isang emerald green evening gown na nakasabit sa isang espesyal na pwesto. Ang gown ay gawa sa satin silk, simple ang disenyo pero napakalinis ng tabas, na siguradong magpapatingkad sa kurba ng katawan nang hindi kailangang maging bastos tingnan. Ito, sabi ni Kuya Paolo, nagniningning ang mga mata. Idinisenyo ko ito na ikaw ang nasa isip. Kulay berde, kulay ng pag-asa, kulay ng muling pagsilang, pero kulay din ng lamig at determinasyon. Ngayong gabi, hindi ka ex-wife niya. Ikaw ay isang reyna at ito ang iyong baluti. Pinitik ni Kuya Paolo ang kanyang daliri. Mula sa kabilang kwarto, lumabas ang isang team na may 5 tao. Lahat sila ay nakaitim, mukhang propesyonal, at yumuko bilang pagbati sa akin. Good evening, Imas. Maria, sabay-sabay nilang bati. Medyo nagulat ako, hindi sanay sa ganitong formalidad matapos ang 3 taon. Tumawa si Kuya Paolo at inakbayan ako. Ito ang pinakamagaling kong team, makeup artist, hairstylist, stylist. Ang misyon nila ngayon ay gawing diyosa ang kapatid ko na walang sinuman ang makakaalis ng tingin. Dinala ako sa isang malawak na makeup room na may ilaw na parang sa studio. Umupo ako sa malambot na velvet chair at tumingin sa malaking salamin. Ang babae sa salamin ay may magaang mga mata kakaiyak, maputla ang balat dahil sa pagod, at ang buhok ay nakatali ng bara-bara. Mukha talaga akong kaawa-awa. Don't worry, ma'am. Maya-maya lang, hindi nyo na makikilala ang sarili nyo, sabi ni Kuya Paolo, na parang alam na ang iniisip ko. Nagsimula ang transformasyon. Hindi ako agad nilagyan ng makeup. Nagsimula sila sa paglalagay ng relaxing mask at gentle massage sa mukha ko. Sabi ng makeup artist, maganda po talaga ang balat nyo ma'am, kulang lang sa tulog. Ibabalik natin ang glow nyo. Ang hairstylist naman ay nagsimulang ayusin ang buhaghag kong buhok, nilinis ito gamit ang shampoo na amoy herbal at nakaka-relax. Ang bawat galaw nila ay marahan, maingat at puno ng respeto. Ibang-iba ang trato nila kumpara kay Aling Nena o kay Doña Juana. Hindi nila ako tinitignan ng mapanuri o may panghahamak. Sa mata nila, ako ay isang importanteng kliyente, isang babaeng kailangang alagaan. Ang maliliit na bagay na yon ay unti-unting nagtanggal sa balot ng hiya at kawalan ng tiwala sa sarili na bumabalot sa akin. Pagkatapos ng skin at hair care, isinuot sa akin ang emerald green gown. Ang tela ay malamig at dumudulas sa balat ko, malambot at banayad. Sakto ang sukat, parang ginawa talaga para sa akin. Hindi masyadong masikip pero ipinakita nito ang aking maliit na bewang at mga kurba na itinago ko sa loob ng 3 taon sa ilalim ng maluluwag na pambahay. Lumabas ako at tumayo sa harap ng malaking salamin. Natigilan ako. Sino ang babaeng nasa salamin?
Ang itim at mahaba kong buhok ay kinulot ng bahagya sa dulo, nakalugay sa isang balikat. Ang mukha ko ay may natural look, makeup, manipis pero natatakpan ang earbuds. Ang labi ko ay may kulay na earth red lipstick na mukhang social. At ang mga mata ko. Ang galing ng makeup artist sa paglalagay ng eyeliner, kaya't nagmukhang mas malalim at may buhay ang aking mga mata. At ang gown. Totoo ngang para itong baluti. Nagbibigay ito sa akin ng pakiramdam ng kapangyarihan. Lumapit si Kuya Paolo sa tabi ko, nakangiti ng may kasiyahan. Sabi ko naman sa iyo eh. Ito ang totoong ikaw, Maria. Maganda, matapang at malakas. Tinitigan ko ang sarili ko sa salamin. Biglang nangilid ang luha ko, isang butil ng luha ang tumulo sa pisngi ko, sinira ang perpektong makeup. Hindi ito luha ng sakit, kundi ng realisasyon. Nakalimutan ko na ang sarili ko. Ibinaon ko ang tunay na ako sa ngalan ng pagiging mabuting asawa at manugang. Mabilis na kumuha ng tissue ang makeup artist at dahan-dahang pinunasan ang luha ko. Ma'am, huwag po kayong umiyak. Dapat maging maganda at matapang po tayo. Tumango ako, huminga ng malalim. Tama, mula ngayon, hindi na ako iiyak. Sa sandaling iyon, tumunog ang elevator at bumukas ang pinto. Akala ko si Kuya Antonio na, pero si Kuya Benji pala. Naka-business suit pa rin siya, seryoso at malamig ang mukha gaya ng dati, pero wala siyang dalang regalo o sapatos. Sa halip, may hawak siyang asul na folder. Paolo, hihiramin ko muna si Maria sandali, sabi ni Kuya Benji, ang boses ay malalim at seryoso. May importanteng bagay na kailangang linawin bago tayo pumunta sa party. Biglang bumigat ang hangin sa kwarto. Ang kinang ng mga damit at makeup ay parang nawalan ng saysay sa harap ng kaseryosohan ni Kuya Benji. Bumilis ang tibok ng puso ko. May kutob ako na ang sasabihin ni Kuya ay mas matindi pa sa hiwalayan. Dinala ako ni Kuya Benji sa private study room ni Kuya Paolo. Minimalist ang disenyo ng kwarto, may malaking wooden table, bookshelf na abot hanggang kisame, at leather sofa. Sinenyasan ako ni Kuya na umupo, habang siya ay nakatayo sa tapat, inilapag ang folder sa mesa. Ang tunog ng paglapag ng folder ay nagpasikip sa dibdib ko. Sumunod din si Kuya Paolo, nakatayo siya sa gilid, nakahalukip-kip at wala na ang masayahing mukha. Maria, calm down, panimula ni Kuya Benji. Ang boses niya ay flat at walang emosyon, ang tipikal na tono ng abogado kapag nagpepresenta ng kaso. May itatanong ako sa'yo. Naalala mo ba ang graduation thesis mo noong college? Yung project tungkol sa Smart Eco Resort na gumagamit ng renewable energy na pinag-aralan mo ng halos 2 taon. Natigilan ako. Graduation thesis. Bakit biglang itatanong ni Kuya yon? Iyon ang pinakamalaking pride ko noong estudyante pa ako. Naalala ko, Kuya. Bakit? Hindi agad sumagot si Kuya Benji. Binuksan niya ang folder, naglabas ng ilang papel at itinulak papunta sa akin. Tingnan mo to. Ang unang papel ay business registration ng Prosperland, ang kumpanya ni Juan. Nakalagay na pangalan ng direktor, Juan Cruz. Ang pangalawang papel ay executive summary ng project na isinumite ni Juan sa Empire Capital para humingi ng investment. Ang pamagat ng proyekto, Verde City, The Future of Green Living. Binasa ko ng mabilis ang summary. Habang nagbabasa ako, lalong nanginginig ang mga kamay ko, nanlaki ang mga mata ko, hindi makapaniwala sa nakikita ko. Ang mga technical terms, ang modelo ng water treatment recycling system, ang rooftop solar panel system, ang landscape design na gumagamit ng natural light. Lahat ng ito ay ang core ideas ng graduation thesis ko. Ito, nauutal kong sabi, tumingala ako kay Kuya Benji, parang sinasakal ang lalamunan ko. Paano? Paano mapupunta sa kanya to? Nagduda na ako noong sinabi mong humihingi ng investment si Juan sa Empire Capital, kalmadong paliwanag ni Kuya Benji. Hindi basta-basta nag-invest ang kumpanya ni Kuya Antonio sa mga ordinaryong proyekto. Pinaimbestigahan ko ng mabuti ang tinatawag nilang Verde City. At ito ang resulta. Tingnan mo pa. Naglabas pa siya ng isang set ng papel.
Ito ay ang mga printed slides ng presentation ni Juan sa board. Nandoon ang mga tatlo drawings, ang mga technical schemes. Nakilala ko agad ang mga yon. Iyon ang mga drawing na pinagpuyatan ko ng ilang gabi. Binago lang ni Juan ang ilang maliliit na detalye, pinalitan ang logo, pero sa totoo lang, iyon ay ang aking intellectual property. Umikot ang paningin ko. Isang nakakatakot na katotohanan ang unti-unting lumilinaw. Hindi lang niya niloko ang pagmamahal ko, ninakaw din niya ang pangarap ko. Ang buong karera na ipinagmamalaki niya, ang pundasyon ng kanyang katayuan at paghanga ng iba, lahat ay binuo sa kasinungalingan, sa pagod at talino ko. Ninakaw. Ninakaw niya to, bulong ko, basag ang boses. Ang sakit ng pusong nasaktan ay walang-wala kumpara sa galit ng isang utak na ninakawan. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig, ito ay pagnanakaw. Isang malawakang pagnanakaw, tuso at walang awa. Naalala ko na. 3 taon na ang nakakaraan, noong kakatapos ko lang i-defend ang thesis ko, masaya kong inuwi ang makapal na dokumento para ipakita kay Juan, na nooy itinuturing kong mundo ko. Masigla kong ipinaliwanag sa kanya ang bawat detalye ng may buong passion at pag-asa. At siya. Nakinig siya. Nakinig siya ng mabuti, nagtanong pa ng maraming detalye. Akala ko noon ay interesado talaga siya sa pangarap ko. Hindi ko alam na isa pala siyang lobo na nag-ipon ng impormasyon tungkol sa kanyang biktima. Nandidilim na ang mukha ni Kuya Paulo. Mahigpit ang kuyom ng kanyang kamao, tumutunog ang mga buto. Gago talaga. Hindi lang niya niloko ang kapatid natin, isa rin siyang magnanakaw. Isinubsob ko ang mukha ko sa mesa, hawak ang ulo. Gumuho ang lahat. Ang kasal ko ay hindi lang isang palabas, isa itong patibong. Isang patibong na inilatag ng perpekto para agawin ang lahat sa akin. Inilagay ni Kuya Benji ang kamay niya sa balikat ko. Kalmado pa rin ang boses niya pero mabigat. Maria, hindi ito ang oras para bumigay. Kailangan kitang maging matatag higit kailanman. Kailangan mong alalahanin ng mabuti. Naalala mo ba ang eksaktong sinabi mo sa kanya noon? Kailangan ko ang bawat detalye, kahit gaano kaliit. Ang utos ni Kuya Benji ay humila sa akin pabalik sa nakaraan. Isang mainit na gabi, 3 taon na ang nakalilipas. Malinaw pa sa alaala ko, parang pelikulang paulit-ulit na nagpe-play. Nasa maliit at mainit na apartment kami noon ni Juan. Kakarating ko lang galing sa thesis defense, pagod pero masaya. Highest distinction ang nakuha ng thesis ko, isa sa pinaka-feasible na project sa batch namin. Naalala ko na niyakap ko si Juan, ipinakita ang makapal na folder. Mahal, nagawa ko na. Ang taas ng grade ko. Ngumiti si Juan noon at niyakap din ako. Ang galing naman ng asawa ko. Sinabi niya iyon pero ang mata niya ay nakapako sa folder na hawak ko. Isang tingin na nooy hindi ko napansin dahil sa sobrang inosente ko, ang tingin ng isang gutom na hayop sa kanyang biktima. Patingin niya, ano ba ang itsura ng masterpiece ng asawa ko, sabi niya sabay kuha ng folder. Nang gabing iyon, sa ilalim ng madilim na ilaw ng apartment, ipinaliwanag ko sa kanya ang buong nilalaman ng pinaghirapan ko. Binuklat ko ang bawat pahina, ipinakita ang closed-loop water treatment system, isang teknolohiya na inaral at in-optimize ko ng 6 na buwan. Ipinaliwanag ko ang tungkol sa rooftop solar panel model na kayang mag-supply ng 70% ng kuryente sa buong resort. Tingnan mo ito, sabi ko noon ng may pagmamalaki. Gamit ang modelong ito, makakapagtayo tayo ng resort na hindi lang luxury kundi eco-friendly din. Mataas ang initial cost, pero sa long run, sobrang laki ng matitipid at magkakaroon pa ng sustainable brand value. Nakinig ng mabuti si Juan. Wala na yung dating wala akong pakialam sa school mo, attitude niya. Nagtanong siya ng malalim. Paano gumagana ang prinsipyo ng water treatment na yan? Magkano ang estimated cost? Kailangan ba ng foreign expert? Gaano katagal ang buhay ng solar panels? Ako naman, lunod sa kasiyahan at pag-ibig, ay hindi nagduda kahit kaunti. Inisip ko na interesado lang siya sa pangarap ko, na sabay naming bubuin ang kinabukasan. Ibinuhos ko ang lahat, ipinaliwanag ko pati ang technical specs,
ang budget estimates, pati ang listahan ng mga suppliers na nahanap ko. Ibinigay ko sa kanya ang susi para buksan ang aking kayamanan. Sa huli, isinara niya ang folder, tumingin sa akin at sinabi ang isang bagay na tandang-tanda ko pa hanggang ngayon, maganda yang mga ideya mo, pero masyadong ambitious, pang-drawing lang yan sa papel. Masyadong malupit ang realidad ng business, hindi gaya ng iniisip mo. Sinadya niyang maliitin ang gawa ko, itinanim sa isip ko na walang kwenta ang project na yon sa totoong buhay. At ako, ang taang babae, naniwala. Itinago ko ang desis sa isang sulok at hindi na muling binanggit. Hindi ko alam na pagkatapos ng gabing iyon, lihim niyang dinala ang kayamanan ko at ipinarehistro sa ilalim ng pangalan niya. Natapos ang flashback. Tumingala ako, bumalik sa kasalukuyan sa loob ng marangyang penthouse. Hindi na ako umiiyak. Ang sakit sa loob ko ay namuo at naging matigas at malamig na bagay. Natabunan na ng galit ang lahat. Hindi lang siya taksil, isa siyang magnanakaw, isang holdaper sa liwanag ng araw. Tumingin ako kay Kuya Benji, wala na ang kahinaan sa mga mata ko, napalitan ng determinasyon na nakakapangilabot. Naalala ko lahat, sabi ko, ang boses ko ay malalim at pantay, hindi nanginginig. Bawat detalye, bawat drawing, bawat numero sa budget, ibibigay ko sa iyo lahat. Nasa akin pa rin ang original file ng buong project sa personal email ko. Tumango si Kuya Benji, may kislap ng kasiyahan sa mga mata niya. Si Kuya Paolo naman ay pinisil ang balikat ko bilang suporta. Tumayo ako at inayos ang aking gown. Ang baluting ito ay may buhay na ngayon. Tumingin ako sa refleksyon ko sa malaking salamin, isang estranghera pero pamilyar na babae. Ngayong gabi, hindi lang ako pupunta para sa diborsyo. Pupunta ako para bawiin ang project ko, para bawiin ang pangarap na ninakaw sa akin. Matapos marinig ang buong kwento, nanahimik ang kwarto. Tumango lang si Kuya Benji, ang mata niya ay parang nakabuo na ng kaso na hindi matatalo. Si Kuya Paolo naman ay hindi maitago ang galit. Lumapit siya at niyakap ako. Diyos ko, napakatanga mong bata ka, bakit mo tiniis ang lahat ng tunang mag-isa? Hindi ako sumagot, umiling lang ako. Tapos na yon. Hindi ito ang oras para maging mahina. Bumalik kami sa makeup room para sa huling bahagi ng transformation. Naglabas si Kuya Paolo ng isang itim na velvet box. Sa loob ay isang napakagarang diamond necklace. Ang disenyo ay napaka-intricate, at ang pendant ay isang blue diamond na hugis luha, kumikinang ng misteryoso sa ilalim ng ilaw. Ito ang teardrop of the ocean, sabi ni Kuya Paolo ng may pagmamalaki. Napanalunan ko ito sa auction sa London noong nakaraang buwan. Regalo ko sana sa birthday mo, pero mukhang ngayon ang pinakamagandang oras para isuot mo ito. Siya mismo ang nagsuot ng kwintas sa akin. Ang lamig ng metal at diamante sa balat ko ay nagpanginig sa akin. Mabigat ang kwintas, isang bigat na simbolo ng karangyaan at kapangyarihan. Paalala ito na hindi na ako ang babaeng walang-wala. Nasa likod ko ang isang buong angkan. Sumunod ay lumapit si Kuya Benji, may hawak na isang pairs ng silver high heels. Manipis ang takong pero mukhang matibay. Hindi ako maalam sa fashion, sabi ni Kuya Benji na seryoso pa rin. Pero alam ko ngayong gabi, kailangan mong tumayo ng matatag. Ang sapatos na ito ay gawa sa Italy, handmade. Ang takong ay may titanium core. Maganda, pero ang mas mahalaga, hindi ka nito hahayaang madapa. Isang regalo na napaka-praktikal, napaka-abogado, pero naintindihan ko ang lalim ng kanyang pag-aalaga. Isinuot ko ang sapatos, sakto sa paa ko. Tumayo ako, naglakad ng ilang hakbang. Napakatatag. Tapos na ang lahat. Sinenyasan ni Kuya Paolo ang lahat na umatras. Dinala niya ako sa harap ng full-length mirror. At doon, nakita ko siya. Ang babae sa salamin. Ang itim niyang buhok ay maalon at makapal. Ang mukha ay perpekto ang makeup, walang bakas ng pagod o sakit, puro pride at lamig na lang. Ang malalim na mga mata ay puno ng desisyon. Ang hubad na balikat, ang mahabang lieg na pinalamutyan ng kumikinang na kwintas, at ang emerald green gown na yakap ang perpektong katawan. Gumagalaw ang laylayan ng gown sa bawat hininga. Natulala ako.
Ako ba ito? Hindi ito si Maria na asawa ni Juan. Hindi ito ang babaeng alam lang ay kusina. Hindi ito ang manugang na sunod-sunuran sa biyenan. Ang babae sa salamin ay si Maria Santos, ang prinsesa ng pamilyang Santos, ang dating campus beauty queen, ang babaeng puno ng pangarap. Nagbalik na siya para bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Ang ganda mo, Maria, bulong ni Kuya Paulo. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang ang sarili ko. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ko. Juan, sabi mo kaawa-awa ako. Ngayong gabi, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kahulugan ng kaawa-awa. Sa sandaling iyon, tumunog ang private elevator at bumukas. Pumasok si Kuya Antonio. Naka-charcoal gray suit siya na perpekto ang tabas, puno ng dignidad at otoridad ng isang pinuno. Ang tingin niya ay huminto sa akin, may kirot sa mata, pero agad napalitan ng pride at determinasyon. Hindi siya nagsalita tungkol sa itsura ko, dahil para sa kanya, mas importante ang aura. Tumango siya. Handa ka na ba? Oras na para magsimula. Ang pagdating ni Kuya Antonio ay parang senyales. Naging seryoso ang paligid. Hindi siya madaldal, pero bawat salita niya ay may bigat. Umupo kaming apat sa sala. Si Kuya Antonio sa gitna, sina Kuya Benji at Kuya Paulo sa magkabilang gilid. Ako sa harap, tuwid ang likod. Hindi kami mukhang pamilyang pupunta sa party, mukha kaming board of directors na nagpaplano ng digmaan. Pinacheck ko na ulit ang lahat, panimula ni Kuya Antonio. Ang party mamaya ay inorganisa ng Mega Build, ang pamilya ni Tricia. Ang main goal ay bigyan ng chance ang kumpanya ni Juan na i-launch ang Verde City at humakot ng investors. Ang Empire Capital natin ang main investor, ang guest of honor. Tumigil siya, uminom ng tsaa at tumingin sa akin. Nangyayari ang lahat ayon sa plano natin. Hindi palalagpasin ni Juan ang pagkakataong ito para magyabang at ipahiya ka sa harap ng maraming tao. Iyon ang kahinaan niya at iyon din ang oportunidad natin. So ano ang specific plan, Kuya? Tanong ni Kuya Paulo. Simple lang, sagot ni Kuya Antonio, may malamig na ngiti. Step 1, papasok tayo ng may pinakamalakas na impact. Ang paglitaw ni Maria kasama tayong tatlo ay isang time bomb. Ang buong elite society ng Manila ay magtataka at magtatanong. Nagpatuloy siya. Step 2, hayaan niyo siyang magyabang. Hayaan siyang umakyat sa stage, magsalita tungkol sa project, sa future, ipagmalaki ang kabit niya. The higher he flies, the harder he falls. Uminom ulit siya ng tsaa at tumalim ang tingin. Step 3, at ito ang pinaka-importante. Kapag iniisip na niyang nasa tuktok na siya ng tagumpay, kapag sinimulan na niyang gamitin ang masasakit na salita para ipahiya ka. Doon ako kikilos. Inilabas ni Kuya Antonio mula sa briefcase ang isang folder. Binuksan niya ito, sa loob ay makapal na kontrata. Ang investment contract na isa 0 bilyong piso ng Empire Capital para sa Verde City. Drafted na ang lahat ng terms. Napirmahan ko na ang initial. Ang official signature ko bilang chairman ay ilalagay sa stage mamaya. Tumigil siya at tumingin sa amin. O hindi kailanman. Paano ang legal side? Tanong ko kay Kuya Benji. Handa na ang lahat, sagot ni Kuya Benji ng madiin. Lahat ng ebidensya ng pagnanakaw ni Juan ng intellectual property mula sa original file sa email mo, statement ng professors, at analysis ng independent law firm. Lahat nasa briefcase na to. Pag sininyasan ako ni Kuya Antonio, ipapasara ko agad ang kumpanya niya dahil sa fraud. Perfect, pumalakpak si Kuya Paulo. Ano ang task ko? Kailangan ko bang awayin yung Tricia na yon? Hindi na, iling ni Kuya Antonio. Ang task mo, Paolo, ay siguraduhing nagniningning si Maria. Ipakilala mo siya sa mga importanteng tao para malaman nilang hindi biro ang presensya niya. Sa huli, tumingin silang tatlo sa akin. Ipinatong ni Kuya Antonio ang kamay sa kontrata at lumambot ang boses. Ang task mo, Maria, ay napakasimple, itaas mo ang no mo. Huwag kang matakot, huwag kang yuyuko. Isipin mo na lang na nanonood ka ng dula at tayo ang magdidikta ng ending. Magtiwala ka sa amin.
Tiningnan ko ang tatlo kong kuya. Isang may hawak ng pera, isang may hawak ng batas, at isang may hawak ng imahe. Isang puwersa na hindi pwedeng maliitin. At ngayong gabi, lahat ng lakas na yon ay nasa panig ko. Napanatag ako. Ang plano ay perpekto. Ang sakit ko ay naging bahagi na ng isang malaking laro ng chess, at siguradong panalo na kami. Tumingin si Kuya Antonio sa relo. 7:30 wal. Oras na. Tara na. Sabay-sabay kaming pumasok sa private elevator. Walang nagsasalita. Tahimik pero hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng determinasyon. Para kaming mga sundalo na papunta sa huling laban. Naghihintay na ang Rolls-Royce sa basement. Binuksan ng driver ang pinto. Sina Kuya Antonio at Kuya Benji sa likod, kami ni Kuya Paolo sa harap nila, sa nakaharap na upuan ng limo. Sumara ang pinto, at muli kaming nabalot sa tahimik at marangyang mundo. Nilalamig ka ba? Tanong ni Kuya Paolo. Umiling ako at mumiti. Hindi ako nilalamig. Hindi sa katawan, pero ang puso ko ay nagyelo na. Naalala ko ang pang-insulto ni Doña Juana, ang paghahagis niya ng pera. Naalala ko ang ngisi ni Juan nang sabihin niyang hanggang panaginip lang ako sa lugar na ito. Ang mga alaalang iyon ay hindi na masakit, nagsisilbi na lang silang pampatalas sa aking determinasyon. Hindi ako pwedeng maging mahina. Hindi na yung gabi. Bawal ang luha, tanging ngiti ng tagumpay lang ang pwede. Tandaan mo, sabi ni Kuya Paolo. Mamaya sa loob, kahit sinong makita mo, kahit anong marinig mo, maintain lang ang poise. Wala kang kailangang gawin kundi maging ikaw. Kami na ang bahala. Tumango ako. Nang bumaba ako ng sasakyan sa harap ng Grand Hyatt, naramdaman ko ang paglipat ng atensyon ng lahat sa amin. Kumislap ang mga flash ng kamera ng media, pero hindi sila makalapit dahil sa aura ni Kuya Antonio. Tumayo ako ng tuwid, marahang humawak sa braso ni Kuya Antonio. Sina Kuya Benji at Kuya Paolo ay nasa magkabilang gilid, nagsisilbing pader na pananggalang. Kaming apat na magkakapatid, iba-iba ang estilo pero nagkakaisa, ay bumuo ng isang makapangyarihang imahe. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa lobby. Sino sila? Mukhang big time. Si Chairman Santos yan ng Empire Capital. Kasama si Attorney Benji Santos at yung sikat na designer na si Paolo Santos. Ang Santos Brothers. Sino yung babaeng kasama nila? Bunsong kapatid. Ngayon ko lang nakita. Grabe, ang ganda niya. Iba ang dating. Rinig ko ang lahat pero hindi ko pinansin. Naalala ko ang sabi ni Kuya Paolo. Gumaganap ako bilang reyna, at ang reyna ay hindi pumapansin sa chismis ng iba. Dahan-dahan kaming naglakad sa red carpet. Diretso ang tingin ko sa malaking pinto ng ballroom. Blanko ang mukha ko, malamig at malayo. Napakaganda ng ballroom ng Grand Hyatt. Malaking crystal chandelier, makintab na sahig, musika ng violin, tunog ng mga baso, at tawanan ng mga mayayaman. Ito ang mundo ko. Ang mundong tinalikuran ko ng 3 taon para mamuhay sa sikip at hirap, para lang makatanggap ng panloloko. Nang pumasok kami, parang tumigil ang mundo sa loob ng ballroom. Tumigil ang mga kwentuhan, daan-daang mata ang tumutok sa amin. Namangha sila, nagtaka, at nainggit. Tuloy lang ako sa paglakad ng may grasya gamit ang titanium heels. Ang laylayan ng aking emerald gown ay gumagalaw kasabay ng bawat hakbang, parang mga alon ng dagat na tahimik pero may tinatagong lakas. At doon, nakita ko sila. Sa isang sulok malapit sa bar, nakatayo si Juan. Nakatuksedo, makintab ang buhok, may hawak na wine glass, at masayang nakikipagkwentuhan. Mukha siyang mayabang at matagumpay. Katabi niya, nakakapit sa braso niya, ay si Tricia. Nakapulang gown na mababa ang neckline, puno ng alahas, trying hard na magmukhang mayaman. At sa likod nila, nakangiti si Doña Juana. Mukha silang perpektong pamilya, isang perpektong larawan ng kaplastikan. Siguro naramdaman ni Juan ang pagbabago ng hangin, kaya lumingon siya. Sinuri niya ang mga tao hanggang sa tumigil ang tingin niya sa akin. Nanigas ang ngiti sa labi niya.
Nang inig ang baso sa kamay niya, nanlaki ang mga mata sa gulat, pagdududa, at takot. Hindi niya ako agad nakilala. Ang babaeng marangya at sopistikada sa harap niya ay malayo sa asawang probinsyana na pinalayas niya kaninang umaga. Pero nagtama ang aming mga mata at alam kong nakilala na niya ako. Napansin din ni Tricia ang pagbabago. Tumingin siya sa tinitingnan ni Juan at nang makita ako, nawala ang ngiti niya. Napalitan ng selos at galit. Si Doña Juana naman ay nandilim ang mukha, naningkit ang mata na parang ahas. Matapos ang ilang segundong pagkakatulala, nabawi ni Juan ang kanyang composure. May ibinulong siya kay Tricia at nagsimula silang maglakad palapit sa amin kasama si Doña Juana. Isang parada ng probokasyon. Nanatili akong nakatayo, hawak pa rin ang braso ni Kuya Antonio. Hindi bumilis ang tibok ng puso ko. Natatawa lang ako. Kaninang umaga lang, sila ang may kapangyarihan. Ngayon, kailangan nilang lumapit sa akin ng may halong kuryosidad. Maria, bati ni Juan, pilit na nagpapaka-superior pero ramdam ko ang alanganin sa boses niya. Hindi ko akalain na makikita kita dito. Hindi ka nababagay sa lugar na ito. Sinong nagpasok sa'yo dito? Puno ng panghahamak ang tanong. Akala niya isa pa rin akong ligaw na pusa na kailangan ng amo para makapasok. Hindi pa ako nakakasagot, humakbang si Kuya Antonio paharap, tinakpan ako. Hindi siya tumingin kay Juan, sa kawalan lang siya nakatingin, ang boses ay malalim at makapangyarihan. Ang babaeng Santos ay pwedeng pumunta kahit saan niya gusto. Hindi niya kailangan ng pahintulot ng kahit sino, lalo na sayo. Enr. Juan. Ang pagtawag sa kanya ng Enr. Juan, sa halip na direktor o sir ay parang sampal sa mukha ni Juan. Inilagay siya nito sa mas mababang posisyon. Namutla si Juan pero pilit pa ring ngumiti. Chairman Santos, hindi ko po maintindihan ang sinasabi niyo. Hindi mo kailangang maintindihan, singit ni Kuya Benji, inaayos ang salamin, matalim ang tingin. May mga bagay na hindi kailangang intindihin, kailangan lang tanggapin. Nakita ni Tricia na dehado ang lover niya, kaya umepal siya sa matinis na boses, "Babe, tara na nga. Bakit mo kinakausap ang mga taong hindi natin ka-level? Sayang lang sa oras." Sinadya niyang idiin ang salitang ika-level at tiningnan ako ng masama, parang kinukumpara ang pulang gown niya sa suot ko. Tumawa ng mahina si Kuya Paolo sa likod ko, isang tawang puno ng pang-aasar. "Level ba ka mo?" sabi niya ng pabiro pero masakit. Ang level na kailangang gumamit ng nakaw na gamit para ipagyabang sa publiko. Masyado namang mura ang level na yan. Ang sinabi ni Kuya Paolo ay parang bombang sumabog. Namutla si Juan. Alam niya ang ibig sabihin nito. Si Tricia ay naguluhan pero naramdaman ang tensyon. Hindi na nakapagpigil si Doña Juana. Pandilatan niya ako ng mata at sumitsit, "Ikaw. Ang kapal ng mukha mong magpakita dito. Walang hiya ka. Gusto mo bang sirain ang gabi ng anak ko?" Tinitigan ko lang siya sa mata. Hindi ko kailangang magsalita. Ang presensya ko kasama ang tatlong makapangyarihang kuya ko ay sapat na sagot. Lalo siyang nagalit sa pananahimik ko. Magsasalita pa sana siya nang may lumapit na bisita kay Kuya Antonio. "Chairman Santos. Ikinagagalak ko po kayong makita dito." Binaling ni Kuya Antonio ang atensyon sa bisita at tuluyang binaliwala sina Juan. Isang total na pambabastos. Alam ni Juan na hindi na siya pwedeng manatili doon. Hinigpitan niya ang hawak kay Tricia at mariing sinabi, "Tara na." Dinala kami ni Kuya Paolo sa isang mesa sa pinakamagandang pwesto. Mula rito, kitang-kita namin ang buong ballroom at ang stage. Malinaw na inireserba ito para sa amin. Kami ang sentro ng atensyon. Lahat ay nagbubulungan tungkol sa akin. Sino siya? Kapatid ba siya ng mga Santos? Hindi, baka secret partner ng Empire Capital. Parang pamilyar siya, saan ko ba siya nakita? Rinig ko lahat pero hindi ako natinag. Uminom ako ng tubig ng may grace. Ang mga matang ito ay hindi na nakakatakot. Sa halip natutuwa ako. Mas maraming audience, mas masaya ang palabas. Sila ang magiging saksi sa pagbagsak ni Juan ngayong gabi.
Kitang-kita ko sina Juan sa malayo. Pilit na nagpapakasaya si Juan, nakikipagkamay, tumatawa, pero halatang pilit. Pasimple siyang tumitingin sa akin nang may halong galit at takot. Si Trisha naman ay hindi magaling umarte, nakasimangot siya at panay ang tingin sa akin nang may inggit. Si Doña Juana naman ay mukhang sasabog na sa galit. Ang mga kuya ko ay relax lang. Nakikipag-usap si Kuya Antonio sa mga negosyante. Nagbabasa ng news si Kuya Benji. Nakikipagbiruan si Kuya Paolo sa isang model sa kabilang table. Para bang wala lang, pero alam kong ito ang kalmado bago ang bagyo. Lumipas ang oras at nagsimula na ang main event. Umakyat ang host sa stage. Ladies and gentlemen, welcome sa highlight ng ating gabi. Palakpakan po natin ang grand launch ng isang revolusyonaryong real estate project, ang Verde City. Palakpakan. Para ipakilala ang proyektong ito, tinatawagan ko sa entablado ang magaling na direktor ng Prosperland, si M. Juan Cruz. Umakyat si Juan, puno ng kumpiyansa. Kinuha niya ang mic at yumuko sa audience. Nagniningning siya sa ilalim ng spotlight. Nakita kong taas noo si Doña Juana. Inilabas naman ni Trisha ang phone para mag-video. Magandang gabi po, panimula ni Juan. Ako po si Juan Cruz. Isang karangalan na ipakilala sa inyo ang aking brainchild, ang Verde City. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa proyekto. Tungkol sa green future, sustainable living, advanced technology. Nagsalita siya ng may passion, parang sa kanya talaga ang ideya. Nakaupo lang ako, nakikinig. Wala na akong sakit na nararamdaman, puro pandiri na lang. Ang galing niyang artista. Ninakaw niya ang pangarap ng iba at inangkin ng walang kukurap-kurap. Pumalakpak ang mga tao. Nakumbinsi sila. Umiti si Juan, ngiti ng tagumpay. Pero hindi pa siya tapos. Tumingin siya sa audience at nagsalita ulit, mas personal ang tono. Para marating ang tagumpay na ito, bukod sa sarili kong pagsisikap, kailangan ko ring pasalamatan ang malaking pagbabago sa personal kong buhay. Alam ko na ang kasunod. Ipinatong ni Kuya Antonio ang kamay niya sa mesa. Senyales na malapit na. Siguro hindi alam ng karamihan, patuloy ni Juan at tumingin siya sa direksyon ko. Kaninang umaga lang, opisyal nang natapos ang diborsyo namin ng aking ex-wife na si Enya Maria Santos. Nagbulungan ang mga tao. Tumingin sila sa akin. Tuwang-tuwa si Juan sa atensyon. Sa loob ng 3 taon, sinubukan ko pero hindi kami pareho ng direksyon. Gusto kong lumipad ng mataas, samantalang siya ay kontento na sa kusina. Ang ganoong klaseng asawa ay pabigat lang sa aking karera. Pabigat. Kusina. Ang mga salitang ginamit niya para insultuhin ako ay inuulit niya ngayon sa harap ng daan-daang tao. Gusto niya akong sirain. Nanatili akong tuwid ang upo, walang emosyon. Pero nakita kong kumuyom ang kamao ni Kuya Paolo. Umilig naman si Kuya Benji. Hindi pa tumigil si Juan. Tumingin siya kay Trisha at mumiti ng matamis. Pero maswerte ako, nakatagpo ako ng isang babaeng tunay na nakakaintindi sa akin. Si Trisha, siya ang aking inspirasyon para mabuo ang Verde City. Ang ganitong klaseng babae ang karapat-dapat na tumayo sa tabi ko sa mundong ito. Kinilig si Trisha, nagtakip ng bibig na parang hiyang-hiya. Sige lang, Juan, bulong ko sa isip ko. Ilabas mo lahat. Ang bawat pang-insulto mo ngayon ay magiging patalim na sasaksak sa sarili mo mamaya. Tinapos ni Juan ang speech sa pamamagitan ng pagtataas ng baso. Cheers para sa tagumpay ng Verde City. Nagpalakpakan ang lahat. Nakatayo si Juan sa stage, ninanamnam ang tagumpay. Nasa tuktok na siya, at hindi niya alam na sa susunod na sandali, babagsak siya ng diretsyo sa impyerno. Sa sandaling iyon, tumayo si Kuya Antonio ng napakakalmado. Hindi siya nagsalita, naglakad lang siya papunta sa stage. Ang bawat hakbang niya ay agaw atensyon. Humina ang palakpakan hanggang sa tumahimik ang lahat. Nagtaka sila. Nanigas ang ngiti ni Juan. Nakita niya si Kuya Antonio na papalapit. Mula sa kayabangan, naging nagtataka, tapos kinabahan.
Chairman Santos, may problema po ba? Tanong niya, pilit na nagpapagalang. Hindi siya sinagot ni Kuya Antonio. Dumiretso siya sa host na nakatulala sa gilid, at kinuha ang mic ng natural, parang hari na binabawi ang kanyang setro. Tinapik niya ang mic. Thump. Thump. Ang tunog ay umalinggaw sa speakers at nagpatahimik sa buong ballroom. Tumingin si Kuya Antonio sa paligid, tapos tumitig sa namumutlang mukha ni Juan. Magandang gabi, panimula niya. Ang boses niya ay malalim at makapangyarihan. Ako si Antonio Santos, chairman ng Empire Capital. Nagulat ang mga tao. Marami ang nakakakilala sa kanya, pero hindi lahat ay alam na Empire Capital ang investor na tinutukoy ni Juan. Ngayong nagpakita na ang chairman, alam nilang may matinding mangyayari. Namuti si Juan. Chairman. Chairman Santos, hindi ko po alam na nandito kayo. Isang karangalan po. Binaliwala siya ulit ni Kuya Antonio. Humarap siya sa audience. Sinubaybayan namin ang proyektong Verde City ng Prosperland. Aaminin ko, may potensyal ito. Nakahinga ng maluwag si Juan. Akala niya ay susuportahan siya. Bumalik ang ngiti sa labi niya. Pero nagsalita ulit si Kuya Antonio, at ang mga sumunod na salita ay parang maso na dumurog kay Juan. Gayunpaman, tumigil si Kuya Antonio para lalong bumigat ang tensyon. Matapos ang huling pagsusuri, ang aming legal team ay nakatuklas ng napakaseryosong problema tungkol sa pinagmulan at copyright ng proyektong ito. Pinagmulan. Copyright. Nagbulungan na ang mga tao. Tumingin sila kay Juan ng may pagdududa. Wala nang dugo sa mukha ni Juan, pinagpawisan siya ng malamig. Gusto niyang magpaliwanag pero walang lumalabas na boses. Hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Kuya Antonio. Tinitigan niya si Juan sa mata at ibinaba ang huling hatol, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Kaya naman, bilang chairman ng Empire Capital, opisyal kong ipinapahayag na ang investment contract na nagkakahalaga ng ₱1 bilyong sa pagitan ng Empire Capital at ng Prosperland ni Emir. Juan Cruz, tumigil siya ulit at mariing sinabi, mula sa sandaling ito, ay opisyal ng kanselado. Kanselado. Ang salitang iyon ay parang kulob na tumama sa lahat. Nakakabinging katahimikan. Klang! Nabitawan ni Juan ang baso niya at nabasag ito sa sahig. Nakatayo siya doon na parang estatwa, nakadilat ang mga mata, nakatitig kay Kuya Antonio. Ang imperyong pilit niyang itinatayo, ang kinabukasang iginuhit niya, lahat ay gumuho sa isang pangungusap. Naging tahimik ang buong ballroom na parabang naririnig mo ang pagbagsak ng karayom. Ang anunsyo ni Kuya Antonio tungkol sa pagkansela ng ₱1 bilyong ay umaalingaw pa rin na nagpatigil sa mundo ng lahat ng nandoon. Nakatayo si Juan sa entablado, tulala, ang katawan ay nanigas na parang estatwang wax na malapit ng matunaw sa ilalim ng mainit na ilaw. Sa wakas, nahanap din niya ang kanyang boses, isang boses na puno ng takot at pagkasindak. Nauutal siya habang nagsasalita, pilit nang umingiti ng pangiwi. Tinanong niya si Kuya Antonio kung nagbibiro ba ito. Sinabi niya na siguradong may pagkakamali lang. Iginiit niya na imposibleng may problema sa copyright ang proyekto niya dahil pinaghirapan niya yon ng husto. Tinitigan siya ni Kuya Antonio, ang mga mata ay walang bahid ng awa. Hinawakan niya ang mikropono, ang boses ay nanatiling malamig at matigas. Sinabi niya, pagkakamali. Sige, linawin natin ang tungkol sa pagkakamaling ito. Tumalikod si Kuya Antonio, hindi na kay Juan nakatingin kundi sa audience at sa malaking screen sa likod ng stage. Ang proyektong Verde City na ito, ang sabi niya sa boses na puno ng kapangyarihan, ay sa katunayan isang nakaw na produkto. Isang malakas na singhap ng gulat ang sabay-sabay na narinig mula sa buong bulwagan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Nakaw? Ang laking proyekto, nakaw lang pala. Napahawak si Juan sa podyum para hindi matumba. Sumigaw siya na hindi raw totoo iyon at sinisiraan lang siya. Pero hindi pinansin ni Kuya Antonio ang desperado niyang sigaw. Nagpatuloy siya, ang bawat salita ay parang maso ng hukom na nagbababa ng hatol.
Sinabi niya na ito ay ninakaw ng walang kahihiyan mula sa graduation thesis ng isang mahusay na estudyante 3 taon na ang nakakaraan. Isang thesis na kinilala ng Scientific Council ng pinakasikat na universidad ng arkitektura sa bansa. Tumigil siya sandali para hayaang bumaon ang katotohanan sa isip ng bawat isa. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Ang kanyang daliri ay hindi nakaturo sa kung saan lang, kundi diretsyo sa aming mesa. Nakaturo ito sa akin. Ang sabi niya, ang tunay na may-ari ng proyektong ito, ang taong nagbuhos ng 2 taong pagsisikap para mabuo ito, ay walang iba kundi si Maria Santos, ang kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, daan-daang mata sa loob ng ballroom ang sabay-sabay na lumingon sa akin. Ang technician na nagkokontrol ng ilaw, kahit natataranta, ay agad na itinutok ang spotlight sa aming mesa. Agad akong nabalot ng nakasisilaw na liwanag. Hindi ako nagtago, hindi ako yumuko. Dahan-dahan akong tumayo, tuwid ang likod at taas noo. Sa harap ng lahat ng matang puno ng gulat, nakita ko ang namumutlang mukha ni Doña Juana, ang labis na pagkabigla ni Tricia, at nakita ko si Juan. Nakatingin siya sa akin, wala nang dugo ang mukha, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Nakatingin siya sa akin na parang nakakita siya ng multo mula sa nakaraan na bumalik para maningil ng utang. Sa malaking screen sa likod niya, walang nagawa ang kameraman kundi itutok ang kamera sa akin. Ang imahe ko na nakasuot ng emerald green gown, malamig at mapagmataas, ay pinalaki sa screen, katabi ang mukha ni Juan na lukot sa takot. Ang magnanakaw at ang may-ari, ang sinungaling at ang katotohanan. Lahat ay nabunyag sa pinakamalupit na paraan. Ang katahimikan sa bulwagan ay agad na nabasag ng mga bulungan na palakas ng palakas. Masyadong malaki ang pasabog, masyadong biglaan, kaya walang makapagpigil ng reaksyon. Nanginginig si Juan sa stage, tinuro niya ako, nauutal at hindi makabuo ng salita. Siguro sasabihin niyang sinisiraan ko siya, pero sa harap ng aura ko at sa otoridad ni Kuya Antonio, ang anumang paliwanag ay nawalan ng saysay. Sa sandaling yon, tumayo si Kuya Benji. Hindi siya nagsalita, tahimik lang niyang kinuha ang kanyang manipis na laptop at umakyat sa stage. Ang kanyang kilos ay napakakalmado, bawat hakbang ay nagpapakita ng kumpiyansa ng taong hawak ang katotohanan. Nilampasan niya si Juan na nakatayo lang doon na parang tuod, at ikinonekta ang laptop sa projector system. Namatao ang malaking screen sa likod, at nang umilaw itong muli, ang lumabas ay tuluyan ng pumatay sa huling pag-asa ni Juan. Nahati ang screen sa 2. Sa kaliwa ay ang mga scanned images ng luma kong graduation thesis. Medyo naninilaw na ang mga pahina. Ang mga technical drawings ay may bakas pa ng lapis, may mga handwritten notes. Sa ilalim ng bawat pahina ay may red seal ng universidad at pirma ng mga professor. Ang pinakaimportante ay ang petsa, June 2022. Sa kanan naman ay ang mga makikinang na presentation slides ng Verde City Project ni Juan. Kinuha ni Kuya Benji ang clicker at sinimulan ang kanyang presentasyon. Ang boses niya ay walang emosyon, malamig, matalim, at malinaw, parang nagbabasa ng sakdal sa korte. Itinuro niya gamit ang laser pointer ang screen. Sinabi niya na sa kaliwa ay ang thesis ni Maria Santos na natapos 3 taon na ang nakakaraan, at sa kanan ay ang proyekto ni N. Juan Cruz. Inilipat niya ang slide. Ipinakita niya ang master plan. Gaya ng nakikita ng lahat, ang layout ay 75% na magkapareho. Ang tanging kaibahan lang ay tuso itong binaligtad ni Juan ng 180 degrees. Ipinakita naman niya ang water treatment recycling model. Mula sa prinsipyo ng operasyon hanggang sa technical specs, ito ay eksaktong kopya. Pinalitan lang ni Juan ang kulay ng mga tubo para magmukhang iba. At ang huli, ipinakita niya ang budget estimates. Nakakagulat, sabi ni Kuya Benji, na pati ang maling spelling sa line 17 ay kinopya rin ni Juan. Napasinghap ang buong ballroom sa bawat salita ni Kuya Benji. Ang mga ebidensya ay napakalinaw, napakatibay, at hindi maitatanggi. Nakaupo ako sa ibaba, pinapanood ang aking brainchild, na sinusuri sa harap ng publiko. Wala na ang sakit sa puso ko, tanging ang malamig na pakiramdam ng hustisya ang natitira. Tiningnan ko si Juan, tuluyan na siyang bumagsak,
nanghina ang tuhod at kinailangan niyang kumapit sa podyum para hindi matumba. Inilipat ni Kuya Benji sa huling slide ang screenshot ng email ko. Ang email kung saan ipinasa ko ang final file sa professor ko. Date, June 15, 2022. At ipinakita rin ang copyright registration ng Verdicity ng Prosperland. Date, June 20, 2022. 5 araw lang matapos tapusin ni Emma Maria ang kanyang thesis, sabi ni Kuya Benji. Isang kahangahangang coincidence, hindi ba? Tinapos ni Kuya Benji ang presentasyon gamit ang isang huling pangungusap, isang fatal blow na walang kasing lupit. Sinabi niya na ang buong kaso ng fraud, intellectual property theft, at seryosong copyright infringement laban kay Emma Juan Cruz at Prosperland ay formal na isasampa ng kanilang law firm sa Economic Court bukas, alas 9 ng umaga. Sumabog ang ingay sa buong ballroom pagkatapos ng anunsyo. Wala nang nagdududa. Ang tunay na pagkatao ni Juan ay nahubaran sa pinakanakakahiyang paraan. Hindi siya isang magaling na yaong businessman, isa lang siyang hamak na magnanakaw. Nakaluhod pa rin si Juan sa stage, hawak ang ulo, hindi makatingin sa kahit sino. Nawala na sa kanya ang lahat, pera, dangal, karera, at kinabukasan. Tumingin ako sa mesa ni Tricia at Doña Juana. Si Doña Juana ay nakaupo lang, tulala, ang mukha ay kasing puti ng papel. Siguro hindi siya makapaniwala na ang anak na ipinagmamalaki niya ay gagawa ng ganitong bagay. Ang kanyang pride ay nadurog. Si Tricia naman, ang mukha niya ay puno ng gulat, galit, at takot. Tumingin siya kay Juan na nakaluhod, tapos tumingin sa kanyang ama na nakaupo sa table na nandidilim ang mukha. Alam niyang tumaya siya sa maling tao. Sa sandaling iyon, tumayo ang isang lalaking nasa mid-negatibo 50, nakamamahaling suit, mukhang mabait pero matalim ang mata. Siya si Chairman Go ng Megabuild, ang tatay ni Tricia at host ng party. Inakala ng lahat na tatayo siya para ipagtanggol ang kanyang future son-in-law. Pero hindi. Mabilis na umakyat si Chairman Go sa stage at kinuha ang mic kay Kuya Benji. Hindi siya tumingin kay Juan. Humarap siya kay Kuya Antonio at yumuko ng may paggalang. Humingi siya ng paumanhin sa ngalan ng organizers kay Chairman Santos at kay Emma Maria. Sinabi niya na hindi niya inakala na mangyayari ang ganitong kahiyahiyang insidente sa party niya. Ang Megabuild daw ay hinding-hindi makikipagtulungan sa mga manloloko. Pagkatapos, lumingon siya kay Juan na nakaluhod sa sahig at tiningnan ito ng may pandidiri. Sinabi niya, Juan, nagkamali ako ng kilatis sa'yo. Ang lahat ng kasunduan sa pagitan ng Megabuild at ng Prosperland mula sa sandaling ito ay tapos na. Isang matinding dagok na naman. Ang Megabuild ang strategic partner at pinakamalaking sandalan ni Juan. Kung mawawala sila, kahit hindi i-pull out ng Empire Capital ang pondo, hindi na makakasurvive ang kumpanya ni Juan. Tumingala si Juan, nagmamakaawa ang mga mata. Tinawag niya si Chairman Go na Tito at sinabing hindi nito pwedeng gawin yon. Huwag mo akong tawaging Tito, malamig na putol ni Chairman Go. Wala tayong relasyon. Ang pangungusap na iyon ay hindi lang pumutol sa negosyo, kundi pati na rin sa relasyon niya kay Tricia. Tiningnan ko si Tricia. Nakaupo siya doon, namumutla. Naintindihan niya ang ibig sabihin ng ama. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kamay niya mula sa pagkakahawak kay Doña Juana. Tumayo siya, hindi na muling tumingin kay Juan, at tahimik na lumakad papunta sa kanyang ama. Ito ang mundong gustong-gusto ni Juan, isang mundong walang awa, puro interes lang. Kapag may pakinabang ka, pupurihin ka. Kapag wala na, itatapon ka na parang basura. Nakakatawa, ang babaeng ipinalit niya sa akin ay siya ring unang nang iwan sa kanya sa pinakamalupit na paraan. Si Juan ay mag-isa na lang sa stage, tinalikuran ng partner, iniwan ng kabit. Tumingin siya sa paligid ng may desperasyon, at ang tingin niya ay huminto sa akin. Isang tingin na puno ng takot at huling pagsisisi. Biglang tumunog ang cellphone ni Juan ng malakas at paulit-ulit, binabasag ang mabigat na hangin sa kwarto. Nagulat siya, nanginginig na kinuha ang phone. Umiilaw ang screen, nakalagay ang pangalan ng bank manager ng bangkong pinagkakautangan ng kumpanya niya.
Nag-alinlangan siya pero sinagot din. Hello. Manager. Hindi ko naririnig ang sinasabi sa kabilang linya, pero nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Juan, mula sa maputla ay naging abo ang kulay. Gumalaw ang labi niya pero walang lumabas na salita. Bakit? Bakit po ganun? Pull out lahat? Maniningil na kayo agad? Hindi. Hindi pwede to. Bigyan niyo pa ako ng oras. Pero mukhang binabaan na siya ng telepono. Nabitawan ni Juan ang kamay niya, blanko ang mata. Pero nagsisimula pa lang ang impyerno. Tumunog ulit ang phone niya. Sa pagkakataong ito, supplier ng materyales. Tumunog ulit. Ngayon naman, ang sales manager na nagre-report na nag-aalsa balutan na ang mga kliyente. Ring! 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 Walang tigil sa pagtunog ang telepono niya, bawat tawag ay parang maso na dumudurog sa imperyong itinayo niya gamit ang kasinungalingan. Nakita ko siyang sumasagot ng parang robot, lalong nagiging desperado ang mukha. Sa huli, may tumawag na naman, sinagot niya, nakapagsabi lang ng hello, at nabitawan na niya ang phone. Bumagsak ito sa sahig at nabasag. Siguro iyon na ang huling patak. Ang stress, ang takot, ang kahihiyan, nagsama-sama lahat at sumabog. Hindi na nakayanan ni Juan. Napaluhod siya at humagulgol, umiyak na parang bata. Ang iyak niya ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, puno ng awa sa sarili at kawalan ng pag-asa. Hindi na siya ang magaling na yaong direktor. Isa na lang siyang talunan, isang magnanakaw na nahuli. Tinitignan siya ng mga tao, may umiiling sa awa, may ngumingisi. Si Doña Juana na nasa ibaba ay hindi na rin nakapagpigil, napaiyak na rin kasabay ng anak niya. Pero pagkatapos, may nangyaring hindi inaasahan ng lahat. Si Juan, sa kanyang matinding desperasyon, ay gumawa ng isang bagay na walang naka-imagine. Nagsimula siyang gumapang. Gumapang siya pababa ng stage, nilampasan ang mga hilera ng upuan, binaliwala ang gulat na tingin ng mga tao. Gumapang siya papunta sa mesa ko. Umatras ang mga tao, binibigyan siya ng daan na parang umiiwas sa isang bagay na marumi. Sa wakas, nakagapang siya hanggang sa paanan ko. Tuminala siya, ang mukha ay puno ng luha at sipon. Iniabot niya ang dalawang kamay at kumapit sa laylayan ng gown ko. Isang kilos na kaninang umaga lang ay hinding-hindi niya gagawin. Ang boses niya ay wala na ang kayabangan, kundi puno ng pagmamakaawa. Maria. Maria, mali ako. Patawarin mo ako. Alam ko na ang mali ko. Parang awa mo na, patawarin mo ako. Nanatili akong nakaupo, tinitingnan ang lalaking nakaluhod sa paanan ko. Ang lalaking minahal ko ng buong puso. Ang lalaking kaninang umaga lang ay gumamit ng pinakamasasakit na salita para insultuhin ako. Kausapin mo ang mga kuya mo. Bawiin nila ang desisyon, please, patuloy niyang pagmamakaawa, ang boses ay puno ng kaduwagan. Tayo. Magsimula tayo ulit. Ihihiwalayan ko agad yung babaeng yon. Papakasalan kita ulit. Magsimula tayo ulit. Please, Maria. Nagmamakaawa ako. Tinitigan ko siya. Wala akong naramdamang tuwa o tagumpay. Puro pandiri at awa lang. Pandiri sa kanyang pagiging balimbing at kaduwagan, at awa para sa sarili ko noon na nagmahal sa ganitong klase ng tao. Tapos na ang palabas. Nakatingin ako sa lalaking nakadapa sa paanan ko, kumakapit sa gown ko na parang iyon na lang ang salbabida niya. Kaninang umaga, siya rin ang nagsabing dapat akong magpasalamat dahil naging asawa niya ako, na isa lang akong bagay na wala ng halaga. Ang kapal ng mukha niya ay sobra na kaya hindi ko na magawang matuwa. Nandidiri na lang ako. Sa paligid, daan-daang mata ang nakatutok sa amin sa pinaka-nakakatawa at nakakaiyak na eksena ng gabing ito. Alam kong ako ang dapat tumapos nito. Marahan pero mariin kong inalis ang kamay niya sa damit ko. Isang maliit na kilos, pero isang malinaw na deklarasyon. Wala nang nag-ugnay sa amin. Tumayo ka, Juan, sabi ko. Hindi malakas ang boses ko, pero sa katahimikan ng bulwagan, malinaw itong narinig ng lahat. Lalo mo lang ginagawang kaawa-awa ang sarili mo.
Tumingala si Juan, ang mga mata ay namumula at nagmamakaawa. Maria, bigyan mo ako ng isa pang chance. Chance? Mahina akong tumawa, isang tawang walang emosyon. Magsimula ulit? Sa tingin mo ba ang tiwala at pag-ibig ay parang basura na pwede mong itapon at pulutin ulit ng ganoon kadali? Sa tingin mo ba matapos mo akong tapakan, nakawin ang pangarap ko, at ipahiya sa harap ng lahat, ay makakalimutan ko ang lahat at babalik sa'yo? Hindi siya makasagot. Tinitigan ko siya sa mata, ang boses ko ay malamig at malinaw, parang nagbabasa ng huling hatol. Ang nawala sa'yo ngayong gabi ay hindi lang 1 bilyong piso. Ang pera, kapag nawala, pwedeng kitain ulit kung magaling ka. Tumigil ako sandali para bumaon ang bawat salita sa magulo niyang isip. Ang nawala sa'yo ay ang tiwala ko, ang nag-iisang tapat at walang halong interes na pagmamahal na hinding-hindi mo na mahahanap pa sa buong buhay mo. Nakita ko siyang nanginig pero hindi pa ako tapos. At higit sa lahat, Juan, sabi ko ng may halong awa. Nawala sa'yo ang utak na lumikha ng 1 bilyong piso na yon para sa'yo. Itinapon mo ang nag-iisang tao na kayang gumawa ng marami pang proyekto na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Pagkatapos noon, hindi ko na siya tiningnan. Hindi na siya karapat-dapat sa atensyon ko. Tumalikod ako at tumingin sa 3 kong kuya. Ang mga taong laging nakatayo doon, matatag na parang pader. Tara na, mga kuya. Tumango si Kuya Antonio. Agad na lumapit sina Kuya Benji at Kuya Paolo sa magkabilang gilid ko. Pinalibutan nila ako, pinoprotektahan mula sa mga matang matatanong at sa magulong mundo sa likuran. Tumalikod kami at naglakad palayo, iniwan si Juan na nakasubsob sa sahig at humahagulgol. Iniwan si Doña Juana na tulala sa upuan, iniwan si Tricia na nakatayo at hindi alam ang gagawin. Ang mga bulungan ng mga tao, ang iyak ni Juan, lahat ay humina habang papalayo kami. Nang lumabas kami sa malaking pinto ng ballroom, ang pintong iyon ay nagsilbing hangganan, isinasara ang isang kabanata ng buhay ko na puno ng sakit at kahihiyan. Hindi ako lumingon. Ang nakaraan ay dapat manatili sa nakaraan. Nang sumara ang pinto ng Rolls-Royce, ang lahat ng ingay ng party ay naiwan sa labas. Sa loob ng kotse, nakakabingi ang katahimikan, tanging ang makina at ang aming paghinga ang naririnig. Sumandal ako sa upuan, pakiramdam ko ay kakatapos ko lang sa isang matinding laban at naubos ang lahat ng lakas ko. Ang pader na itinayo ko sa buong gabi ay pwede nang gumuho. Hindi ko na napigilan. Nagsimulang tumulo ang luha sa aking mga pisngi. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit o galit, kundi luha ng paglaya. Hinuhugasan nito ang lahat ng kahihiyan at pait na tiniis ko sa loob ng 3 taon. Si Kuya Paolo na katabi ko ay hindi nagsalita, tahimik lang niyang iniabot sa akin ang isang silk handkerchief. Marahan niyang tinapik ang balikat ko. Sige lang, iyak mo lang yan, bulong niya. Ilabas mo lahat at bukas ay bagong araw na. Tumango ako at kinuha ang panyo. Humagulgol ako, iniiyakan ang aking katangahan, ang 3 taong nasayang, at ang bagong ako na isinilang mula sa abo. Sina Kuya Antonio at Kuya Benji sa tapat ay tahimik lang na nakatingin. Walang panunumbat sa mga mata nila, puro pagmamahal at awa lang. Hinayaan nila akong magkaroon ng espasyo para ilabas ang lahat ng emosyon. Humagibis ang sasakyan sa gabi, inilalayo kami sa Grand Hyatt na puno ng kinang pero puno rin ng dumi. Tumingin ako sa mga ilaw ng lungsod sa labas ng bintana, gumaan ang pakiramdam ko. Ang bigat na dinala ko sa balikat ko sa loob ng 3 taon ay nawala na rin sa wakas. Tapos na ang lahat, bunso, pagkalipas ng ilang sandali ay nagsalita si Kuya Antonio, mainit ang boses. Ngayon, simulan mo na ulit ang buhay mo. Sa legal side, ayusin ko ang lahat, dagdag ni Kuya Benji. Haharapin ni Juan ang karampatang parusa para sa fraud. Hindi mo na siya kailangang intindihin. Tama, singit ni Kuya Paolo, sinusubukang pasayahin ang mood. Simula bukas, ang trabaho mo lang ay maging maganda. Dadalhin kita sa spa, shopping, kakain tayo ng masasarap, babawiin natin ang 10 beses ng hirap na dinanas mo. Napatawa ako sa gitna ng luha. Salamat mga kuya. Sira, iling ni Kuya Antonio. Hindi natin kailangan ng salitang yan.
Tiningnan ko ang tatlo kong kuya. Sila ay mga matatagumpay at makapangyarihang lalaki na kinatatakutan ng marami. Pero sa harap ko, sila ay mananatiling mga kuya na nagmamahal sa kanilang kapatid ng walang kapalit. Sa loob ng 3 taon, naghanap ako ng tahanan sa ibang lugar, para lang ma-realize na ang tunay na tahanan ay laging nandito, sa piling nila. Dumaan ang sasakyan sa tulay, at sa malayo ay ang sentro ng lungsod na puno ng ilaw. Ang ganda ng Maynila sa gabi. Hindi na ito isang battleground sa paningin ko, kundi isang malawak na mundo na puno ng oportunidad. Huminga ako ng malalim, nilalanghap ang sariwang hangin ng bagong simula. Tapos na ang nakaraan, handa na akong harapin ang kinabukasan. Ilang linggo matapos ang gabing iyon, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ko. Hindi na ako nakatira sa penthouse ni Kuya Paolo, lumipat na ako sa family mansion sa Dasmariñas Village. Ginugol ko ang oras ko sa pagpapahinga at pagbawi ng lakas. Hindi ako naghahanap ng balita tungkol kay Juan at sa pamilya niya, pero minsan, kusa itong dumarating sa akin. Ang Prosperland, dahil walang 1 bilyong investment mula sa Empire Capital, at dahil kinansela ng mga partners ang kontrata at naningil ang mga bangko, ay nagdeklara ng bankruptcy pagkalipas lang ng 1 linggo. Si Juan Cruz, matapos kasuhan ng fraud at intellectual property theft, ay nakakulong na habang iniimbestigahan. Dahil sa matibay na ebidensya ni Kuya Benji, siguradong mahabang taon ang bubunuin niya sa kulungan. Si Doña Juana, matapos makulong ang anak, ay napilitang ibenta ang kondo niya para subukang ayusin ang kaso pero nabigo. Ang balita ay umuwi na siya sa probinsya at nakatira sa isang luma at maliit na bahay. Si Tricia naman, matapos putulin ng ama ang ugnayan kay Juan, ay mabilis na na-engage sa ibang mayamang lalaki, parang walang nangyari. Sa tuwing nababasa ko ang mga balitang iyon, hindi ako natutuwa o nagdiriwang. Napapabuntong hininga na lang ako. Mabilis ang karma. Nagtanim sila ng hangin, ngayon inaani nila ang bagyo. Iyon ang patas na batas ng buhay. Isang hapon, habang nagbabasa sa hardin, naalala ko ang mga pinagdaanan ko. Nandoon pa rin ang sakit pero hindi na ito kumikirot. Naging peklat na lang ito, isang mahalagang aral. Narealize ko na ang pinakamalaking paghihiganti ay hindi ang makitang bumagsak ang kaaway, kundi ang mabuhay ng maayos at masaya. Binuksan ko ang laptop ko, hindi para magtrabaho, kundi para buksan ang website ng isang charity fund na tinatawag na Seed Fund for Filipina Entrepreneurs. Ito ay isang pondong sumusuporta sa mga kababaihang may pangarap magnegosyo pero walang puhunan. Tiningnan ko ang kita ko mula sa personal investments ko nitong mga nakaraang taon, medyo malaki-laki rin. Walang pag-aalinlangan, nag-transfer ako ng malaking halaga, sapat na para tulungan ang 10 o 100 babae na magsimula. Sa sender name, inilagay ko lang ang isang mangarap. Hindi ko ito ginawa para purihin o magpakabanal. Ginawa ko ito para sa sarili ko. Gusto kong siguraduhin na ang pangarap ng ibang babae ay hindi mananakaw gaya ng sa akin. Gusto kong gawing lakas ang sakit ko, gawing pag-asa para sa iba. Doon lang magkakaroon ng saysay ang 3 taong nasayang sa buhay ko. Nang pindutin ko ang i-confirm transfer, gumaan ang pakiramdam ko. Ang huling bigat sa dibdib ko ay nawala na. Hindi ko hinayaang gawin akong halimaw ng galit gaya nila. Pinili ko ang sarili kong daan, ang daan ng pagpapatawad at kabutihan. Isinara ko ang laptop at tumingin sa asul na langit. May ilang puting ulap na dumadaan. Ang buhay ay parang langit, minsan makulimlim at may bagyo, pero pagkatapos ng lahat, sisikat din ang araw. 6 na buwan ang lumipas. Nasa pinakamalaking conference room ako ng Empire Capital, sa tuktok ng isang skyscraper sa Makati. Nakatayo ako sa dulo ng mesa, sa harap ng malaking screen. Ngayon, hindi ako nakagown, hindi rin simpleng damit. Naka-cream white suit ako na perpekto ang tabas, nakapusod ang buhok ng maayos, at ang makeup ay nagpapakita ng kumpiyansa at kapangyarihan. Sa harap ko ay ang buong board of directors ng Empire Capital. Si Kuya Antonio ang nasa gitna, katabi sina Kuya Benji at Kuya Paolo. Nakatingin sila sa akin ng may pagmamalaki at tiwala. Ngayon ay hindi party, ito ang pinakamahalagang project presentation sa karera ko. Magandang umaga, members of the board, panimula ko.
Ang boses ko ay malinaw, matatag, at hindi nanginginig. Ngayon, nais kong i-present ang development at expansion plan para sa Smart Eco Resort Project sa ilalim ng bagong brand name, Maria Santos Eco Resort. Sa screen, lumabas ang mga professional slides. Hindi na ito yung mga drawing sa papel 3 taon na ang nakakaraan. Ngayon, isa na itong kumpletong proyekto, na-upgrade at na-optimize ko at ng isang team ng experts sa loob ng 6 na buwan. Nagsalita ako tungkol sa vision, sa business strategy, nag-analyze ng market at competitors. Inilatag ko ang financial figures at profit forecasts ng malinaw. Sinagot ko ang lahat ng mahihirap na tanong ng board members ng may kumpiyansa. Hindi na ako ang inosenteng estudyante noon. Sa loob ng 3 taon bilang may bahay, hindi lang ako naglinis ng bahay. Lihim akong nag-aral, nag-ipon ng kaalaman, at nagpatakbo ng maliit na online business para hindi mapag-iwanan. At lahat ng iyon ay naging pundasyon ko ngayon. Natapos ang presentation. Tahimik ang kwarto. Tumayo si Kuya Antonio bilang chairman. Tumingin siya sa akin, tapos sa ibang members, at nagsalita ng formal. Matapos ang masusing pag-aaral, ang Board of Directors ng Empire Capital ay nagkakaisa, 100%. Tumigil siya at mumiti, na aprubahan ang investment na ₱1 bilyong para sa Maria Santos Eco Resort Project, sa ilalim ng pamumuno at pamamahala ni Maria Santos. Nagpalakpakan ang lahat. Yumuko ako bilang pasasalamat. Umaapaw ang damdamin sa puso ko, saya, pride, at pasasalamat. Natapos ang meeting, umalis na ang lahat maliban sa amin ng mga kuya ko. Tumakbo si Kuya Paulo at niyakap ako. Ang galing ng kapatid ko. Si Kuya Benji ay tumango lang, pero nagniningning ang mata sa tuwa. Congratulations! Lumapit si Kuya Antonio at tinapik ang balikat ko. Alam kong kaya mo. Marami pang pagsubok sa harap, pero tandaan mo, lagi kaming nasa likod mo. Alam ko, Kuya, ngumiti ako. Nang umalis na sila, naiwan akong mag-isa sa conference room. Lumapit ako sa malaking bintana, tinatanaw ang Makati na puno ng ilaw. Mula sa taas, ang liliit tingnan ng lahat. Ang mga kalsada, mga kotse, mga gusali. At pati ang mga sakit at hinanakit ng kahapon ay nagmukhang maliliit at malayo na rin. Ang layo na ng narating ko. Mula sa isang prinsesang namumuhay sa karangyaan, naging asawang nagtitiis, naging babaeng iniwan, at sa huli, naging isang businesswoman na nakatayo sa sariling mga paa. Hindi ako galit sa nakaraan. Sa katunayan, nagpapasalamat pa ako. Salamat sa pagtataksil ni Juan sa pang-aalipusta ni Doña Juana. Sila ang nagturo sa akin ng pinakamahalagang aral tungkol sa tao. Sila ang pumilit sa akin na magbago at maging mas matatag. Tiningnan ko ang refleksyon ko sa salamin. Isang babaeng nakangiti, isang ngiti na payapa at tunay na masaya. Kinuha ng buhay ang 3 taon ng aking kabataan, pero pinalitan naman ito ng isang bukas na puno ng pag-asa at bagong simula. At sa pagkakataong ito, ako na ang susulat ng sarili kong kwento.